Maghiwalay na tayo, George. Hindi ko na kayang maging asawa mo. Hinawakan nga ni George ang braso ni Ava. Hindi niya kayang tignan ang asawa niyang nag-iimpake ng gamit nito. Please, Ava. Don't leave me like this. Magtiwala ka sa akin. Kaunting tiis na lang hinihingi ko mula sa'yo. Bakit hindi mo maibigay? Nagmamakaawang tanong nga ni George kay Ava. Tinulak nga ni Ava si George. Kaunting tiis? Pagod na ako, George. Hindi mo alam yun kasi puro pangarap mo lang ang inaatupag mo. Lagi na lang ikaw. Lagi na lang pangarap mo. Trabaho. Paano naman ako? Paano naman yung magiging pamilya natin? Asawa mo ko, George. At bumubuo na tayo ng isang pamilya. Tumulo ang mga luha ni George. I'm sorry. Magtiwala ka naman sa akin, Ava. Maaabot ko rin to. Nararamdaman kong malapit na nating maabot ang pangarap natin. Ginulo ni Ava ang buhok habang umiiyak. Pangarap natin? O pangarap mo lang, George? Hindi mo naman ako tinanong para sa pangarap natin, di ba? Akala ko, kapag naging mag-asawa na tayo, magiging masaya ang pagsasama natin. Mahal kita, kaya kita sinuportahan sa mga pangarap mo kahit nawawalan ka na ng oras sa akin. Kahit halos hindi ka na tumabi sa akin sa pagtulog o sumabay man lang sa akin sa pagkain. Okay lang, kasi mahal naman kita, kaya tiniis ko. Hinaplos ni George ang mukha ng asawa. Mahal kita, Ava. Para sa atin to. Pero umiling si Ava. Ang dami mo nang nasayang na pera at ipon natin. Halos magkanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho para lang sa pagkain natin, bills at hulog sa bahay. Yang pera mo, saan napupunta? Sa mga pangarap mong investment na wala namang pinatutunguhan? Tignan mo ko, George. Tignan mo ako mabuti. Mas lalong tumulo ang mga luha ni George. Aaminin niya, malaki ang ipinayat ni Ava. Namumutla rin at nanuniyot nga ang mga labi. Alam ni George na kasalanan nga niya, pero gusto niya lang namang magtiwala si Ava sa kanya. Nakaya niya. Umupo na nga lamang si George sa dulo ng kama habang umiiyak. Hindi nga niya pinigilan ang asawa niyang umalis. Baka nga tama si Ava. Baka walang patutunguhan lahat ng ginagawa niya. Halos mawala na nga lahat kay George, na pati asawa niya, nawala na rin sa kanya. Mabilis na lumipas ang panahon. You are in the 50 richest businessman in our country. Iba ka, George. Top 50 riches? May mga bagay ka pa bang hindi kayang gawin? Tanong nga ni Mr. Villar, ang isa sa mga shareholders ng kumpanya niya. Sumimsim ng alak si George habang pinagmamasdan ang city lights mula sa glass window ng opisina niya. Maraming nagbago sa loob ng 8 years. Maraming nawala kay George, pero marami rin ang nagbukas na pinto para sa kanya. Let's just say that I don't know how to love someone properly. Wala sa sariling sagot nga ni George nang naalala nga ang asawa niyang si Ava. Sagot naman ni Mr. Villar, You're ruthless in this industry, pero imposibleng hindi mo kayang magmahal. Look at me. Hindi ako magiging successful ng ganito kung di dahil sa suporta ng asawa ko. Humarap nga si George kay Mr. Villar. Makulit ang mga asawa. Masyadong demanding sa mga oras natin. Humalakak si Mr. Villar. Pero mapag-alaga pa rin sila. Mahal nila tayo kaya gusto nila ang atensyon natin. Nasasabi mo lang siguro yan kasi wala ka pang asawa. You are a bachelor. Inaabangan nga ng lahat ng mga babae kung sino ang magpapatibok ng puso mo. Sumimsim ulit ng alak si George. Nang nabot nga niya ang tagumpay, wala na si Ava sa tabi niya. Hindi alam ng lahat na, lalo na sa mundong ginagalawan ni George ngayon, na may asawa nga siya. Wala din naman siyang balak sabihin. Ano pang saysay para sabihin ni George ang tungkol kay Ava? Anyways, I have a daughter. I'm searching of a man for her to marry. Ikaw ang napupusuan ko para sa kanya lalo pat malapit nang mag-merge ang mga kumpanya natin. Try to date my daughter, George.
Paanyaya nga ni Mr. Villar sa kanya. Sandaling napaisip si George. Matagal na nga siyang hindi nakikipag-date. Masyado siyang naging abala sa pagpapalago ng negosyo niya, sa pagpapayaman. Matagal na rin silang hiwalay ni Ava. Baka tama lang na sumubok muli ng ibang babae si George. Pero kung gusto ni George ng bagong babae sa buhay niya, marapat lang na ayusin niya ang nakaraan niya. Gusto niyang ipaanal ang kasal niya kay Ava. Kailangan nilang muling magkita. Iniisip pa nga lang ni George ang muling pagkikita nila ni Ava. Parang may kung anong nagwawala na sa buong sistema niya. Okay, I'll set an appointment. Sasabihin ko sa sekretary ko, I want to have a dinner with your daughter. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Mr. Villar, nagpatuloy na nga si George sa trabaho. As usual, natigil lang yon nang biglang dumating nga ang kaibigan niyang si Eman. You won't believe me, pare. I saw your ex-wife. Balita nga ni Eman sa kanya. Tinanggal ni George ang reading glasses niya. What? Saan? Ganito kasi pare. I was looking for an escort sa isang high-end bar para may maibook. Dan nakita ko si Ava. She's a waitress there. Pero hindi natin alam. Baka isa rin siya sa mga escort doon. Napakunot na nga si George at gigil na tanong nga nito, sabay tayo. What did you just say? Bakit galit ka, pare? She's just your ex-wife, diba? Sagot naman ni Eman. Just fucking tell me where she is. Kailangan ko siyang makita. Sigaw ni George. Hindi makapaniwala si George sa nalaman niya tungkol kay Ava. Hindi niya alam na iniwan lang siya nito para roon. Ulila na nga si Ava. Ang naaalala nga ni George, may tita nga si Ava noon na escort sa isang bar. Baka pagkatapos nga siyang iwan ng asawa, bumalik lang ito sa tita nito. Natagpuan na nga lamang ni George ang sarili niya sa high-end escort bar na sinasabi sa kanya ni Eman. Nakalimang baso na nga siya ng mamahaling alak, pero hindi matanggal sa sistema niya ang galit na nabuhay para kay Ava. Nasaan siya? Akala ko ba nandito siya? Hindi nga napigil ang tanong ni George sa kaibigang si Eman. Hindi ko alam pare. Ewan ko pero kahapon, siya yung nag-serve sa akin tapos sa mga kasama ko. Hindi naman niya ako nakita pero hindi ako nagkakamali na siya yun. Tumunghay nga si George sa waitress na nag-serve nga sa kanila. Nakasuot ito ng maiksing short. Hapit na tube top, may bunny ears na headband, buntot at parang fishnet na stockings. Iniisip pa nga lang ni George na si Ava ang may ganong klaseng pananamit. Kumukulo na nga talaga ang tugo niya. Do you know Ava Ibanez? Mariing tanong nga ni George sa isa sa mga waitresses. Ava po sir? Bakit po? Tanong ng waitress. I want her. Diretsahang sabi nga ni George. Pero sir, naka-assign po siya sa ibang VIP room para mag-serve. Kung gusto niyo po, ako na lang po. Pwede po akong tumanggap ng extra service, sir. Si Ava po hindi eh. Stop trying your luck. I don't care about you. Siya ang gusto ko. Kapag hindi niyo siya dinala rito, papasukin ko lahat ng room dito, makita lang siya. Maautoridad nga na sabi ni George. Mabilis na umalis ang waitress. Hindi na nga mapakali si George. Hindi na nga siya makapaghintay. Lumipas ang 10 minuto. Wala pa ring Ava na dumating. Tumayo si George. Pare, anong gagawin mo? Kinakabahang tanong nga ni Eman. At tumayo na rin. Umigting ang panga ni George. Hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko siyang makita ng mismong mga mata ko. Lumabas nga si George. At walang pakundangang binuksan ang lahat ng pinto. Natanaw ni George palapit sa kanya ang manager ng bar at security pero wala nga siyang pakialam. Kailangan niyang makita si Ava. Pagbukas nga sa isang pinto, umalpas ang lahat ng galit na kinikimkim ni George kanina. Kitang-kita niya ang gulat na mukha ni Ava habang nakatingin sa kanya. Nasumpungan niya lang naman sa aktong binibigyan ng pera si Ava ng isang matandang lalaki.
Mabilis na hinilangan ni George si Ava. What are you doing, Ava? Nagpumiglas si Ava. Nagpumiglas naman si Ava. Teka, ano bang ginagawa mo? Ginagawa ko? Gusto kong umalis ka sa lugar na to. Sigaw ni George at humigpit nga ang hawak kay Ava. Sagot naman ng manager, Sir, please let's fix your issue with our waitress in a calm way. Naabala po ang ibang VIP customer. I don't care. Gusto mo bilhin ko pa tong bar ninyo? Hayaan ninyo ako. Nanggagaliiting sigaw nga ni George sa manager. Sagot naman ng kaibigan niyang si Eman, Pare, come on. Tara na, nag-iiskandalo ka na. Wala akong sabing pakialam. I will leave this place kapag kasama ko na si Ava. Patuloy nga ni George. Masamang tumingin si Ava kay George. Nababaliw ka na. Nanlaki nga ang mga mata ni George. Nababaliw? Talagang mababaliw ako sa nalaman kong trabaho mo. Sumabat nga ang matandang VIP customer. Ano bang problema mo? Binibigyan ko lang siya ng tip. She doesn't need your money. Stop trying. Asawa kong babaeng to. Sigaw nga ni George. Isang malakas sa sampalang natanggap nga ni George mula kay Ava. Umalis ka na. Sigaw nga ni Ava sa kanya. Pinatunog nga ni George ang leeg niya. Talagang siya pa ang tinataboy ni Ava ngayon. Hindi siya makapaniwala. Hinubad nga ni George ang coat niya at mabilis na ipinulupot nga sa bewang ni Ava. Walang salitang binuhat nga ni George, si Ava na parang sako sa balikat niya. Wala siyang pakialam. Kahit sinuntok nga ni Ava ang likod niya. George, ano ba? Pagwawala na nga ni Ava. Aalis na nga sana si George pero hinarangan nga siya ng security. Kapag di kayo umalis, magsisisi kayo. Kilala kong may-ari nitong bar na to. Kapag hindi ninyo ako pinalabas, babagsak kayong lahat dito. Banta nga ni George sa manager. Agad namang umalis ang security. Sobrang likot nga ni Ava. Ang hirap-hirap nga siyang isinakay sa front seat ng sasakyan niya. Ano ba? Babalik ako ron. Saan mo pa ako dadalhin ha? Nagtatrabaho ako, George. Galit na sigaw nga sa kanya ni Ava at pinaghampas siya. Mahigpit na hinawakan ni George ang mga kamay ni Ava. Do you think I will let you return to that place again? Hindi, Ava. Dito ka sa akin. Tumigil ka. Sa ayaw at sa gusto mo sasama ka sa akin. Bigyan mo naman ako ng kahihiyan. Dala-dala mo pa rin ang apelyido ko. Wala akong pakialam sa apelyido mo. Ayoko naman ng maging Ibanez eh. Sayong-sayo na. Mayaman ka na, di ba? Ang yabang mo. E di gamitin mo lahat ng koneksyon mo para hindi na ako maging Ibanez. Sigaw pa nga ulit ni Ava kay George. Padarag nga na inayos nga ni George ang seatbelt ni Ava. Padabog nga niyang sinara ang pinto ng sasakyan at nilock yun. Hindi na nga siya papayag na makabalik nga si Ava ron. Matagal na nga silang wala ni Ava. Pero kahit paano, ayaw nga niyang masumpungan sa ganong klaseng lugar ang kanyang dating asawa. Bakit mo ako dinala rito ha? Nasaan ako? Sigaw ni Ava. Kumuha nga ng bottled water si George sa loob ng refrigerator niya at diretsyong uminom. Iritang-irita na nga siya kay Ava. Kanina pa nga siya sinisigawan ng dating asawa. Can you please shut up this time? Sigaw ka ng sigaw. Bulyaw nga ni George. Ikaw rin naman ah. Sigaw pa ulit ni Ava. Huminga ng malalim si George. Please, sige na. Hindi na ako sisigaw, Ava. Unti-unting kumalma si Ava. Okay. Sandaling tinitigan nga ni George si Ava. Ganon sila noon ng dating asawa. Kapag alam ni George, na galit na nga si Ava sa kanya, siya na lang ang nagiging malumanay para matapos na. Epektibo yun dahil unti-unti rin naman kumakalma si Ava. Pero noon yun, bago sila mapagod sa isa't isa at bago nila mong isipan nga na maghiwalay. Kumain ka na ba? Marahang tanong nga ni George. Umiling si Ava. Hindi pa. Huminga ng malalim si George at hinila nga si Ava papuntang kwarto niya. Go to my walk-in closet. Humanap ka ng damit ko sa tingin mo na komportable ka.
Take a bath. Use my bathroom. Dito ka na rin matulog sa guest room ko. Ipagluluto kita ng food, tapos dadalhin ko na lang dito. Bukas na lang tayo mag-usap ng maayos. Napakagat na nga lamang si Ava sa pangibabang labi niya. Bakit pa ginagawa mo to? Umiwas ang tingin si George. I need to talk to you. Don't ask me questions. I-reserve mo na lang yan para bukas. Gusto ko nang magpahinga. Seryosong saad naman ni George. Bumuntong hininga si George pagkalabas ng kwarto niya. Pumunta nga siya sa kitchen para magluto ng pagkain para kay Ava. Habang hinihintay kumulo, hindi maiwasang mag-isip ni George. Wala na dapat siyang pakialam kay Ava. Pinili siyang iwan ito, pero hindi niya pa rin maiwasang mag-alala. Kumatok muna si George sa pinto bago buksan yon. Nasumpungan nga niya si Ava. Nabasa pa nga ang buhok. Nakasuot lang si Ava ng white dress shirt na umabot nga hanggang hita nito. Binaba niya ang pagkain sa table roon. Umiwas ang tingin si George. May shorts ka? Meron. Kumuha ko ng boxers mo. Kumain ka na para makapagpahinga ka. Utos nga ni George kay Ava bago umalis ng kwarto. Kinabukasan maagang nagising si George. Hindi siya maayos na nakatulog sa nagdaang gabi. Siya na lang ang nagluto para sa breakfast. George. Paglingon nga ni George kay Ava, napalunok siya. Natural na maganda at sexy ang dating asawa niya. Matagal nang aware si George doon. Pero bakit hindi pa rin nagbabago ang tingin niya kay Ava? Mas lalong lumulutang sa ganda si Ava sa umaga. Isa pa nga yan sa kinahumalingan nga niya noon. Kumain muna tayo ng breakfast bago mag-usap. Maupo ka. Seryosong sabi nga ni George. Dahan-dahan namang umupo si Ava sa may dining area. Wala sa sariling pinagsantok nga ni George si Ava. Hindi alam ni George pero kahit lumipas na nga ang 8 years, ganun pa rin siya. Siguro nasanay lang talaga siya noon. Nawala lang naman yun sa kanya nang puro business na ang inatupag niya. Inagaw ni Ava ang sandok mula kay George. Ako na, hindi mo na kailangan gawin to. Kaya ko. Hinayaan na nga lamang ni George sa Ava. Pagkatapos kumain si George na nga ang naghugas ng mga pinagkainan nila. Sa kanya pinuntahan si Ava na nakaupo sa sofa ng living room niya. Umupo si George sa kabilang sofa. Now let's talk. Kaya kita dinala rito sa konto ko dahil gusto kitang makausap ng maayos. I want to arrange our annulment papers. Sandaling natigilan si Ava bago tumango. Oo, dapat matagal na nating ginawa yan para wala na tayong karapatan sa isa't isa. Makikipag-cooperate ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Pipirma agad ako kapag dumating ang annulment papers natin. Parang may tumusok nga sa puso ni George. Pero pinagsawalang bahala na nga lamang niya. Don't worry. May makukuha ka naman kapag naghiwalay tayo. After all, that's your advantage as my ex-wife. Umiling si Ava. Hindi ko tatanggapin yon. Sa'yo na lang. What? Malamig na tanong nga ni George. Malaking halaga yon at may property pa. Dapat tanggapin mo yon para hindi ka na bumalik pa sa ganong klaseng lugar. Sa bar na yon. At hindi ka na bastusin pa ng kung sino-sino lang. Tumigil ka na sa pagtatrabaho mo doon. I don't want that. Masamang tumingin sa kanya si Ava. Sino ka ba? Para sabihin sa akin ang mga dapat kong gawin. Sino ka para sabihin sa akin na hindi mo gusto yon? Kaya kong magtrabaho. Hindi ko kailangan ng pera mo. Whether you like it or not, you need my money. Really? Tinatawag mong trabaho ang pagiging escort sa bar? Sunod-sunod nga na tanong ni George. Tumayo na nga si Ava. Hindi ako escort. Waitress lang ako. At oo, trabaho ko yun. Pero nabubuhay ako dahil doon. Naiinis na nga na tumayo si George. Mabubuhay ka rin naman kapag tinanggap mo ang perang galing sa akin. Sobrang taas ng pride mo. Pagdating sa akin, na kahit kaunting tulong hindi mo man lang kunin o tanggapin. Mas gugustuhin mo pang magtrabaho sa bar? You're not an escort, but you are still exposed to that kind of stuff, Ava? Ano? May pa-extra service ka?
Kaya ka ba binibigyan ng pera ng matanda, ha? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin, ha? Na magpapatira ng kung kani-kanino? Na magpapatira para sa pera? Sigaw nga ni Ava kay George. Umigting ang panga ni George. Bakit hindi ba? Baka kaya iniwan mo ko nun dahil may iba ka na. Baka sa sobrang busy ko nun, may ibang pumupuno ng pagkukulang ko sa'yo. Baka may ibang rumoromansa sa'yo. Ang daling iwan ako, di ba? Ang dali para sa'yo na iwan ako, Ava. Pinaghampas nga ni Ava si George habang tumutulong nga ang luha. Alam kong masakit ka magsalita at nadadala ka lang sa galit mo. Pero hindi ko inasahang kaya mong sabihin sa akin yan. Tama lang pala na iniwan kita dati. Hinawakan nga ni George ang braso ni Ava. And you left me for what? Para sa ganitong buhay? Mayaman ka na ngayon. Anong gusto mong maging reaksyon ko, ha, George? Pinanghinayangan ko ang desisyon ko? Yun ba ang gusto mong makita? Hindi. Hindi ako nagsisising iniwan kita dati. Wala kang alam. Huwag kang magsalita na parang alam mo ang lahat ng pinagdaanan ko. Tinitigan nga ng mabuti ni George si Ava. Pinigilan niya ang anumang emosyon na gusto pang lumabas mula sa kanya. Then tell me. Tell me what I have missed about you for the past 8 years. Tinulak nga ni Ava si George. Parang biglang nanghina si George. Hindi na siya dapat naapektuhan, pero hindi niya kayang pigilan kapag si Ava na nga ang pinag-uusapan. Lalo na't kaharap niya ito ngayon. Wala ka pa rin kwenta. Wala ka pa rin alam, kundi ang invest na yan at yung pagpapayaman mo. Nanginginig nga ang boses ni sabi ni Ava bago tumakbo palayo sa kanya. Tumutulo ang mga luha ni Ava habang nakasakay sa taxi pa uwi. Akala niya after 8 years okay na siya. Pinaniwala lang pala ni Ava ang sariling nakamove on na nga siya sa kung anong meron sila noon ni George. Mabuti naman na tumuwi ka na. Alam mo bang nag-aalala ako sa'yo? Sabi ni Madam Jean, kinuha ka raw ng isang VIP member. Ayos ka lang ba? Anong ginawa sa'yo? Bulalas nga ng tita ng babae. Okay lang po ko, tita. Huwag po kayong mag-alala. Si George po yung kumuha sa akin kahapon. Akala niya kasi escort po ako ron sa bar eh. Pag-amin nga ni Ava sa kanyang tita Lottie. Kumunot ang noon ni tita Lottie. Sinong George? Teka, pamilyar sa akin ang pangalan na yan ah. Mabibilang lang sa daliri kung ilang beses na nabanggit ni Ava si George sa kanyang tita Lottie. Hindi naman nagkaroon ng pagkakataon na magkitang dalawa. Napunta na nga si Ava sa poder ng tita niya. Hiwalay na sila ni George. Si George, yung dati kong asawa, tita. Sabi nga ni Ava. Nanlaki ang mata ni tita Lottie. Ano? Teka, rinig ko kay Jean VIP ron yan dito ah. So ibig sabihin mayaman yung George. Mayaman ang asawa mo, Ava? Umiling si Ava. Hindi ko na nga po siya asawa, tita. Matagal na po kaming hiwalay. Wala rin po akong pakialam kung mayaman na siya ngayon. Abay gaga ka, asawa mo pa rin yun. Gamitin mo na siya ngayon, mayaman na siya. Tsaka kailangan mo siya. Para sa future yung dalawa. Sa future niyo ng anak niyo. Desperadang sabi nga ni tita Lottie. Biglang tinakpan nga ni Ava ang bibig ng kanyang tita. Tsaka nagpalingalinga. Tita, huwag ka pong maingay. Wala pong nakakaalam tungkol dyan. Saad na nga lamang nito at tumango na nga lamang si Lottie. Tsaka, hindi po ako ganyang klase ng tao, tita Lottie. Isa pa gusto niya po talagang makipaghiwalay sa akin. Gusto ni George ng annulment. May matatanggap daw po ako pero hindi ko kukunin, syempre. Tumaas ang isang kilay ni tita Lottie. Alam mo gaga ka nga, bakit hindi mo tatanggapin? Ang dami-dami nating gasto sa bahay. Isa pa, ilang taon ka nang nagbabayad ng mga utang mo. Tsaka paano ang future niyo? Eh hindi ba? Kaya ka nalubog sa utang dahil sa lalaking yun? Aba, Ava, singilin mo siya. Dapat nga masigit pa. Dahil, alam mo na, kailangan niyang sustentuhan si ano. Hindi na nga natuloy pa ng kanyang tita ang sasabihin. Oo,
Nalubog nga sa utang si Ava. Hindi alam yon ni George. Ang mga perang yon, binigay niya noon kay George para sa negosyo nitong gustong itayo dahil nga pinagkatiwalaan niya si George. Naniniwala siya sa pangarap ni George. Sobrang nasasaktan siya noon para sa dating asawa kapag nakikita niyang lugmok na. Ilang beses na nga rin kasing nalugi si George. Pero sige pa rin. Yun nga lang, naghiwalay na sila. Siya na ang nagbayad sa lahat ng utang na yon nang hindi alam ni George. Sa kanya lang naman kasi nakapangalan yon. Lumubog pa si Ava sa utang dahil sa interes kada buwan. At hanggang ngayon, pinabayaran niya pa rin. Mabuti na nga lamang kahit papaano maayos naman na ang kanyang trabaho. Bumuntong hininga si Ava. Ayoko po talagang tumanggap ng kahit na ano mula sa kanya. Ayoko po magkaroon ng utang na loob kay George. Ayoko naman isipin na nung lugmok siya, hiniwalayan ko siya. Tapos ngayon na mayaman na siya, bigla akong kukuha sa kung ano man yung na-achieve niya. Bakit nga kayo naghiwalay? Nagkasawaan kayo, di ba? Akuitin mo kaya? Mukhang mahal ka pa, Ava eh. Pagpupumilit naman ni Tita Lottie. Umiling si Ava. Pagod na po ako. Gusto ko na po magpahinga. Pumasok na nga lang si Ava sa silid niya. Pagkahiga niya, huminga siya ng malalim. Si Avang nang iwan kay George. Iniwan nga niya ang dating asawa dahil napagod nga siya. Gayunpaman, hindi naman siya ang tipo ng taong madaling mapagod sa isang relasyon. Sadyang nasagad lang talaga si Ava nang mangyari ang isang trahedya sa kanya. At nang may nalaman nga si Ava na isang malaking parte ng kanyang buhay, tila huli na nga ang lahat para i-share nga niya yon kay George dahil naghiwalay na nga sila. At yun, ang isang munting anghel na blessing nga mula sa itaas. Kaya lang, isa lang sa dalawang nakasurvive. Oo, dalawa kasi. Dapat ang magiging anak nga ni Ava. Pero ang isa, hindi na nga nakayanan at hindi nakasurvive. Nakita ko ang papa mo, anak. Mayaman na siya. Nabot na niya ang pangarap niya. Bulong nga ni Ava sa sarili habang nakapikit. Tumulo nga ang luha ni Ava. Kamusta ka na dyan sa langit, anak? Miss mo na ba ako? Miss mo na ba kami ng kakambal mo? Kasi kami miss ka na namin. Sana nahawakan man lamang kita. Sana nakapaglaro man lamang kayo ng kapatid mo. Sana masaya ka kung nasan ka man ngayon. Anghel ko. Oo. Nagkaanak nga sila ni George ng kambal. Pero isa lang ang nakasurvive. Ang isa ay nasa lola nga niya sa probinsya. Hindi nga muna niya pinapunta dito sa Maynila dahil masyado pang magulo dito. Habang nag-iipon siya, kailangan munang mag-aral ng kanyang anak. At ang isa sa mga kambal naman, hindi nakasurvive. At ang sabi nga ng doktor, dulot nga raw yun ng sobrang stress niya. Kaya naman naapektuhan ng isang bata. Madali siyang binawi sa kanila ng Diyos. Ang kaawa-awang bata. Nasaglit lamang na silayan ang mundo at kinuha na nga muli sa kanila. Pero alam naman niya na hiram lamang ang buhay natin sa itaas kaya hindi siya nagalit, kundi mas tinatagan pa nga niya ang kanyang sarili at mas pinagbuti pa nga niya para nga sa isa sa mga kambal niya. Sa sobrang pagtatrabaho ni Ava noon, hindi niya man lang napansing hindi na pala okay ang isa sa mga kambal. Huli na nang malaman nga ni Ava na buntis siya at nalaglag nga ang isa sa mga anak niya. Nagluksa siyang mag-isa, umiyak siyang mag-isa. Hindi alam ni George ang nangyari sa kanya noon dahil lagi itong wala sa bahay at abala sa pangarap nito. Itinulog na nga lamang ni Ava ang sakit at pangungulilang nararamdaman. Pero naging motivated naman siya sa buhay dahil napagtanto nga niya na meron pa nga siyang isang anak na kailangan nga ng kalinga ng ina. Kailangan siya. Kailangan niyang maging matatag. Kinabukasan bumalik na si Ava sa trabaho. Hindi pwedeng tumigil ang buhay niya
Dahil lang nasasaktan nga siya sa muling pagkikita nila ni George. Kailangan pa rin magtrabaho ni Ava. Ito na ang huling sahod mo, Ava. Sabi nga ng manager sa kanya. Ano po? Bakit po binibigay niyo kaagad sa akin? Tatanggalin niyo na po ba ako? Gulat na tanong nga ni Ava. Tumango ang manager. Oo, ayaw ni boss na magtrabaho ka pa dahil sa gulong nangyari kahapon dito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman natanggal sa trabaho niya si Lottie. Ikaw lang ang gustong ipatanggal. Malungkot na umuwi si Ava. Babalik naman siguro siya sa pagtatrabaho sa factory. Okay naman na siya ron, pero mas malaki kasi ang kita ni Ava kapag waitress nga siya sa bar. Pinunasan nga niya ang kanyang luha pagkatapos nga niyang umiyak. Kailangan niyang magpakatatag. At naisip nga niyang tumawag nga sa kanilang probinsya dahil miss na nga niya ang kanyang mga magulang at ang isa sa kanyang mga kambal. Hello? Kamusta ang baby ko? Malumanay na tanong nga nito at hindi pinahalata nga ang lungkot sa anak nga niyang babae. Nanay? Buti po tumawag po kayo, miss na miss ko na po kasi kayo eh. Lagi ko nga pong kinukulit si Lola na tawagan po kayo. Kasi po, ang dami ko pong gustong ikwento sa inyo. Alam niyo po, nibigyan po ako ni teacher ng star sa school. Pinagbubutihan ko po talaga sa school para po maging proud kayo sa akin at para sulit po yung pagpapagod niyo dyan. Nanay, nag-aaral po ako ng mabuti dito para pag naging big girl na po ako, matutulungan ko na po kayo tapos hindi na po kayo mapapagod at mahihirapan. Tila parang biglang may humaplos nga sa puso ng babae nang marinig nga niya yon sa kanyang musmus na anak. Napakabata pa nito para isipin ang mga bagay na yon. Naluluha nga siya pero hindi niya pinahalata. Sa isip-isip nga niya, oo hindi nga siya pinalad. Self-marriage nga nila ng kanyang ex-husband pero sobrang swerte naman nang naging bunga ng pagmamahalan nila dati. Anak, huwag kang mag-alala. Kapag nakaipon si nanay, bibisita ako dyan para magkita tayo ulit at para mayakap na kita. Miss na rin kasi kita eh. Thank you dahil nagiging good girl ka dyan. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan din natin to. Saad nga niya sa kanyang anak. Nakita nga niya na sumilay ang ngiti sa mukha ng kanyang cute na anak. Pagkatapos nga nilang magkwentuhan, sila naman ang kanyang inang nag-usap. Nagtitiklop ng damit si Ava. Sa sala nang dumating na ang tita Lottie niya. Bumili akong TV at refrigerator. Sumingap si Ava nang makita ang pinapasok na TV at refrigerator. Talaga po? Saan po galing ang pera niyo? Napakamot nga si Tita Lori. Sa sentido niya, hinintay muna nito na umalis ang mga nag-deliver ng appliances bago nga siya muling kausapin. Wala, pero may kliyente. Ava, may kailangan ka malaman. Nag-alalang sabi nga ni Tita Lottie niya. Ano po ba yun? Nakakunot noong tanong nga ni Ava. Itong mga gamit na nabili ko, galing dun sa taong yun. Pati yung mga utang natin na settle ko na dahil sa perang yun, na galing sa client na yun. Pag-amin nga ng kanyang Tita Lottie. Huminga naman ng malalim si Ava. Tita, hindi ninyo naman po kailangan bayaran ng mga utang ko. Pera niyo po yan. Dapat nagtabi na lang po kayo kahit binigyan niyo na lang po ako ng konti para po sa anak ko. Umiling kagad si Tita Lottie. Hindi Ava, sa'yo to. Ano pong ibig niyong sabihin? Tumabi sa kanya sa sofa si Tita Lottie. May tumawag sa akin. Ini-offer ko na lahat ng escort. Kahit yung mga celebrity na hawak ni Madam. Nilahad ko na pero ayaw niya eh. Tinanong niya ang listahan ng mga waitress. Bigating kliyente kaya nag-send ng picture mo. Tapos nagustuhan ka. Napatayo nga si Ava sa sobrang gulat. Tita, hindi nga po kasi ako escort. Sorry. Sobrang desperado na ako, Ava. Kailangan natin ng pera. Tsaka kailangan din natin ng maipapadala sa probinsya. Alalahanin mo yan. Tsaka, pinagbabantaan din tayo ng mga pinagkakautangan natin. Nang sinend niya yung sobrang laking halaga, pumayag na ako.
Hanggang 200,000 lang ang pinakamataas na kayang ibigay ng kliyente para sa escort. Nalagpasan mo yun, Ava. Sinapo nga ni Ava ang noo. Magkano po ba ang binayad niya? 20 million. Mahinang sabi nga ni Tita Lottie. Ano po? Kaso hindi po ako escort. Hindi rin po ako bayarang babae, Tita Lottie. Sinong magbabayad sa akin para sa 20 million? Tsaka paano ko maibabalik yung serbisyo sa kanya kung hindi nga po ako escort? Saad nga ni Ava. Bumuntong hininga si Tita Lottie. Ang asawa mo, Ava. Siya, ang kliyente, si Sir George Ibanez. Tuluyan nang tumulo ang mga luha ni Ava. Hindi na nga niya napigilang humagulgol sa harap ng tiyahin niya. Parang tinapakan ng buong pagkatao ni Ava nang walang kalaban-laban. Parang pinatunayan na nga ni Ava kay George na bayarang babae siya. Iniisip ko, hindi naman masama yun eh. Tsaka, kailangan din naman natin to para sa anak mo. Dating asawa mo rin siya, ama ng anak mo. 1 buwan lang naman, Ava. Nakikiusap ako sa'yo. Pagmamakaawa nga ni Tita Lottie. Huminga ng malalim si Ava. Wala na nga siyang magagawa. Hindi na nga niya pwedeng ibalik kay George ang pera dahil nagastos na nga ng tita niya ang iba. Pinunasan nga ni Ava ang mga luha. Sige, 1 buwan. Pero pagkatapos nito ayoko na. Huli na to, Tita Lottie ah. Kapag naulit pa to, hindi ko na alam kung mapapatawad pa po kita, tita. Pasalamat po kayo, kailangan nila ng pera sa probinsya. Lalong-lalo na ang anak kong si Sofia sa pag-aaral niya. Ganun man ang tita ni Ava. Alam niyang may kabutihan pa rin sa puso nito at may dahilan kung bakit niya ginawa yun. Totoo naman kasi ang sinasabi niya na kailangan nga nila ng pera. Hindi siya nito kukup-kupin kung hindi. Kung masamang tao ang Tita Lottie niya, pinilit na nga sana siya nitong maging escort noon pa kung masama ito. Tumango kaagad si Tita Lottie at naiiyak na. Sorry, huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit. Bumili ako ng mga dadalhin mo para hindi ka na mahirapang mag-impake pa. Tinalikuran nga ni Ava ang tiyahin. Kahit papaano kasi may sama ng loob pa rin siya sa kanyang tiyahin. Parang binenta nga siya nito. Pumasok nga siya sa kanyang kwarto. Magulo pa ang isip ni Ava nang tumunog ang ringtone ng cellphone niya. Kumunot ang noo ni Ava nang makitang unregistered number yun. Sinugot ni Ava ang tawag. Hello? Sino to? This is George. Be ready tomorrow morning, Ava. Ipasusundo kita sa driver ko. Malamig na sabi nga ni George. Ha? Sige. Pagod na saad na nga lamang ni Ava. Na tila wala ngang choice. Dumausdos si Ava sa likod ng pinto. Sinubsob niya ang muka sa mga tuhod. Hindi nga niya talaga kaya. Bakit palaging hindi maganda ang nangyayari sa buhay niya? Samantala tahimik lang si Ava habang sakay sa loob ng sasakyan ni George. Sabi sa kanya ni driver, sa isang mamahaling hotel daw ang tungo nila. Nang mga oras na yun, wala pa ring ideya si Ava kung ano ba talagang plano ni George. Pagkarating nga sa mamahaling hotel, hindi maiwasan ni Ava ang mamangha. Kahit hindi maganda ang paghihiwalay nila ni George noon, masaya pa rin si Ava sa mga narating nito. Good morning, Mrs. Ibanez. Bati nga ng isang formal na babae sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Mrs. Ibanez? Yes, ma'am. Hindi po ba't asawa kayo ni Sir George? Tanong nga sa kanya ng babae. Tumango na nga lamang si Ava. Hindi lang siguro siya makapaniwala. Hindi naman niya inaasahang ipakikilala nga ni George ito bilang asawa. Sa estado ng relasyon nila at pamumuhay, baka mapagkamalan nga siyang katulong. Ito ang magiging room mo, Mrs. Ibanez. This is one of our presidential suite. Mamayang gabi pa po makakarating si Sir George due to his business commitment this day. Binili niya po kayo sa amin. Nai-assist po kayo sa mga dapat ninyong gawin. Sabi pa nga ng babae kay Ava. Saan niyo po gustong kumain ng breakfast, ma'am? Dito po ba o sa baba? Tanong nga ng babae sa kanya. Kinagat nga ni Ava ang pang-iba pang labi. Pwede bang dito na lang?
Ngumiti ang babae. Sure, ma'am. Pagkaalis ng babae, saka lang nakahinga ng maluwag si Ava. Ayaw niyang kumain sa restaurant sa baba. Nasulipan nga niya pa lang, halatang mayayaman na nga ang mga kumakain. Dahan-dahang umupo si Ava sa malambot at malaking kama. Parang isang buong bahay na nga ang suite na yun. Ayaw niya masyadong gumalaw. Baka makabasag pa siya. Ilang sandali pa, dumating na nga rin ang pagkain ni Ava. Tinatago na nga lamang ni Ava ang tuwa sa sarili ng tikman nga ang mga pagkain. Muntik na nga siyang mabilaukan nang dumagundong ang cellphone niya sa ibabaw ng lamesa. Gusto lang naman makipag-video call ng dati niyang asawa. Sinagot ni Ava ang tawag. Kita niya agad ang gwapong mukha ni George. Kumakain ako. Open your cam. I want to see what you are doing. Utos nga ni George sa kanya na maautoridad ang boses. Napairap na nga lamang si Ava bago binuksan ang kamera. Bakit? Umaliwalas sa mukha ni George. Mamayang gabi pa ang dating ko dyan. Bukas ang umaga ang flight natin. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Flight? Bakit? Saan tayo pupunta? We're going to Spain. Danaatan tayo ng cruise ship party for 3 days. Tamad na sabi ni George sa kanya. Napalunok si Ava. Ha? Nababaliw ka ba? Wala akong passport. It's okay. I got you. I have a private plane so nothing to worry about. Natahimik nga si Ava. Hindi niya nga maisip kung gaano kayaman si George ngayon. Kaya ba parang nagtapon lang ito ng 20 million para maging escort siya? Bakit mo ba ginagawa to, George, ha? Marami namang ibang escort dyan, ha? Bakit ako pa? Bakit nag-aksaya ka pa ng 20 million para sa akin? Seryosong tanong nga ni Ava. Umigting ang panga ni George. Hindi magandang pag-usapan natin to. Through call. Continue your food. Sige na nga, bye. Huwag mong patayin ang tawag. Just put your cellphone somewhere. Nakita pa rin kita. Agap mga ni George. Kumunot ang noo ni Ava. Ano? Nababaliw ka na ba? At bakit naman? May trabaho ka. Aaksayin mo ba ang oras mo para bantayan lang ako at tignan? Gawin mo na lang, Ava. Huwag ka nang magtanong pa. Naiinis nga na sabi ni George. Napairap na nga lamang si Ava. Umismid si George. At ngayon iniirapan mo ko? Sige na. Ibaba mo na yung cellphone. I want to watch you eat. Seryosong saad nga nito. Kailangan mong maubos yung pagkain mo. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Anong uubusin? Ang dami-dami kaya nito. Huwag ka nang maarte. Alam kong kaya mong ubusin yan. Mas masiba ka pa nga sa akin kumain eh. Pangasar nga ni George sa kanya. Walang nagawa si Ava kundi gawin ang gusto ni George. Medyo iilang nga siya dahil nakatingin nga sa kanyang lalaki. Pero nang sumilip na si Ava, nakita niyang abala na nga rin ito sa trabaho. Papatayin ko na ba ang tawag? Tanong nga ni Ava kay George. Sandaling lumingon si George sa screen. No, kailangan kong makita. So, finish first your food. Natulala na nga lamang si Ava habang kumakain. Pangarap niya lang ang ganong senaryo sa buhay nila dati ni George. Yung tipong kahit babad sa oras, si George o sa trabaho, may time pa rin ito para sa kanya. May kurot sa puso ni Ava. Sa kanya pa naranasan kung kailan hiwalay na sila. Napansin agad ni George ang pagkatulala ni Ava. You're not eating. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Tumawag ka dyan. Order ka ng kahit anong gusto mo. Umiling ka agad sa Ava. Hindi. Masarap naman. May problema ba? Tila nag-aalalang tanong nga ni George. Wala naman. Nahuutal pa nga na saad ni Ava. Bumuntong hininga si George. I'll be busy today. May mga mag-a-assist sa'yo dyan. Go to salon, go to shopping, go to spa. Eat and buy whatever you want. Ako nang bahala sa expenses mo. Napasinghap si Ava. Ha? George, hindi mo naman na kailangan gawin to eh. But I want to. You're my woman for 1 month. I want you to look presentable. Na unang tingin pa lang sa'yo, nagsusumigaw na kagad na ibanyes ka.
Saad nga ni George. Naiinis nga si Ava na tumingin sa screen. Bakit? Hindi ba ako mukhang presentable sa paningin mo, ha? Sorry ganito lang kasi ang asawa mo. Nakakahiya. Hindi nakatapos ng college at mahirap lang. Hayaan mo, inasikaso ko na naman yung annulment natin, diba? Makakawala ka rin. Hindi mo na ako kailangan lalahanin pa at hindi mo na kailangan akong ikahiya. Napatingala nga si George sa sobrang frustration. That's not what I mean, Ava. It's just basta, just follow what I want. Ayoko nang mag-explain pa. Sa sobrang inis ni Ava, pinatay na nga niya ang tawag. Hindi pa natatapos ang isang araw para na naman silang aso at pusa. Tumawag ulit si George, pero deadma si Ava. Binuhos niya na nga lamang sa pagkain ng inis na nadarama niya para kay George. Pagkatapos kumain, may mga nag-assist na nga kay Ava. Sa hotel lang sila, pero ang dami palang pwedeng gawin. Nag-spa, pa-body walks, nagpasalon, nag-shopping na nga rin siya. Windang na windang si Ava na ang lahat ng sinukat niyang damit at mga sapatos binili para sa kanya. Tinitigan nga ni Ava ang sarili sa salamin. May kulay ang buhok niya at kinulot. May make-up nga rin na nagpalutang ng ganda niya. Nakasuot siya ng isang silk dress na may slit sa hita. Tumikim si Ava at humarap nga sa babae. Bakit ganito? Aattend ba ako sa party? Mahinang tumawa ang babae. No ma'am, I think that's your normal clothes. Umiling agad si Ava. Hindi. Hindi ganito ang mga normal kong damit. But personal stylist po ni Sir George ang nagsuggest ng mga damit na nababagay sa inyo. Halina po kayo ma'am. Ready na po ang merienda ninyo sa pool area. Pool area? Bakit sa pool area pa? Tanong kaagad ni Ava. Yun po ang utos ni Sir George. Ayaw niya pong magkulong kayo sa suite. Don't worry ma'am. Hindi naman po masyadong maraming tao roon. Makakapag-relax po kayo. Nakangiting sabi nga sa kanya ng babae. Medyo gumaan nga ang pakiramdam ni Ava roon. Alam niya rin naman kasi sa sarili niyang bihisan man siya nang maganda hindi pa rin niya kayang makibagay sa mga sosyal. Nang nakaupo nga si Ava, na-enjoy niya agad ang tanawin. Medyo palubog na nga rin ang araw kaya ang gandang pagmasdan. Nang naserve na nga ang pagkain kay Ava, hindi niya mapigilang mamangha. Pinapaliwanag kasi ng chef ang dish na hinahain sa kanya. Hi gorgeous lady, can I share a seat with you? Tanong nga ng isang lalaki sa kanya. Natigilan kaagad sa pagkain si Ava. May lumapit nga sa kanyang mukhang foreigner. Guwapo, malakas ang teng at mukhang mayaman. Umawang nga ang bibig ni Ava. Ha? Anong sabi mo? Hindi ko narinig eh. Tumawa ang lalaki at inilahad ang kamay niya. Here, funny. I'm Colt. What is your name? Pinunasan kaagad ni Ava ang kamay niya. Iabot na nga sana ni Ava ang kamay niya kay Colt nang biglang may humawak sa kamay niya. Napasinghap tuloy si Ava. What are you doing? Malamig na tanong nga ni George sa kanya. George? Mahinang usal naman ang babae. Humarap nga si George sa lalaki sabay sabing, Leave my wife alone. Tinaas kaagad ni Colt ang mga kamay na para bang sumusuko sabay sabing, Okay, sorry. Hindi na nga nakatutol pa si Ava nang hinila nga siya ni George. Hindi niya man nakikita ang mukha ni George pero ramdam niyang galit nga ito. Pagpasok nga nila sa suite, padabog nitong sinarado ang pinto. Ano na naman bang drama mo ha? Naiiritang tanong ni Ava. Tumaas ang mga kilay ni George. Anong problema ko? You didn't answer my calls. Hindi ko na tinapos ang trabaho ko. Kaya isip kung bakit ayaw mong sagutin ang tawag ko. Tapos maaabutan kitang lumalandi sa iba? Anong lumalandi? Nagtatanong lang si Colt. Sigaw pabalik nga ni Ava. Naaasar na tumawa naman si George. Nagtatanong lang pero alam mo na agad ang pangalan? Nagpakilala siya eh. Anong magagawa ko ron? Saka teka nga, bakit pa galit na galit ka ha? Wala naman akong ginagawang masama. Hinawakan nga ni George ang braso niya. Remember this.
Walang pwedeng humawak kung anong sakin. Tandaan mo, pag-aari pa rin kita. Asawa pa rin kita, Ava. Tinulak nga ni Ava si George. Mag-asawa pa rin tayo pero hindi mo ko pag-aari. Kaya ba binayaran mo ko ng 20 million para maging pag-aari mo, ha? Kaya ba, sa dami-daming escort, sinadya mong kunin ako para lang ipamukha mong kaya mo kong bilhin ng pera mo? Nanubig nga ang mga mata ni George. Yan ba talaga ang tingin mo sa akin, Ava? Alam mo ba kung anong nararamdaman ko? May minsan ba naisip mo ba akong tanungin? Kumustahin pagkatapos mo akong iwan dati, ha? Dahil ano? Dahil wala kang tiwala sa akin. Dahil ang tingin mo hindi ko kaya. Umiwas ng tingin si Ava. Baka kung saan pa mapunta ang usapan nila. At malaman pa nga nito na nagkaanak sila. At kunin pa nga ang kanyang anak dahil ang lalaki nga ang may mas kakayahan ngayon para suportahan o sistentohan ang kanilang anak. Palaging buo naman talaga ang tiwala noon ni Ava sa asawa. Kaya nga nagkanda utang-utang siya para sa investment na yon. Talagang napagod lang siyang maging asawa ni George. Dahil tila nakalimutan na nga ng lalaki na sinusubukan nilang bumuo ng pamilya. Na may asawa siya. Nilapat nga ni George ang noo sa pisngi ni Ava at mariing pumikit. Hindi ko ginawa to para ipamukha sa'yo na kaya kitang bilhin, Ava. Gusto kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko nang iwan mo ko. Gusto kong manghinayang ka. Gusto kong magsisi ka sa lahat ng sinabi mo sa akin. Because damn, I made it, but still unhappy about it. I dream with you, but I made it without you, Ava. Nadamdaming saad niya ng lalaki. Tinitigan nga ni George ang sarili sa salamin. Katatapos nilang maligo, nagsuot lang siya ng bathrobe at hindi na nga nag-abala pang magpunas ng buhok. Nang mga oras na yun, hindi pa rin maintindihan ni George ang sarili. Nagtalo na naman sila ni Ava. Wala naman siyang intensyong kahit na anong pang-iinsulto pagdating kay Ava dahil hindi niya yun magagawa sa ex-wife. Nagbihis na nga si George sa loob. Pagkalabas niya, naabutan nga niya si Ava na natutulog sa sofa at sumisinghot-singhot pa. Matagal niya rin hindi nakasama si Ava. Alam ni George kapag umiiyak at nagtatampo ang asawa niya. Bakit ka dyan natutulog, ha? Tanong ni George. Mas lalong tinaas ni Ava ang kumot. Ayos lang ako. Ikaw na sa kama, ikaw naman ang nagbayad niyan eh. Huminga ng malalim si George bago binuhat si Ava at dalhin sa kama. Dito ka na sa kama natin. Binuhat pa nga niya ito ng bridal style. George, ano ba? Sa sofa na nga ako eh. Hindi na tayo dapat nagtatabi. Hiwalay na tayo, remember? Hindi porkit binayaran mo ako ng 20 million, ang pagiging escort ko sa'yo, papayag na akong may mangyari sa atin. Napailing si George at marahang pinunasan ng bakas ng luha sa pisngi ni Ava. Hindi ko niisip yan. Pero dyan tumatakbo ang isip mo. Sabihin mo lang ang gusto mo, Ava. Pwede mo namang subukan ngayon kung masarap pa ako. Tikim-tikim lang. Pilyong sabi pa nga nito. Nanlisik tuloy ang mata ni Ava nang dahil sa sinabi ni George. Alam mo, bastos ka. Tumawa nga si George. Hindi tuloy siya nakahiga ng maayos. Panay ang hampas ni Ava sa kanya ng unan. Natawa na nga lamang ulit si George nang talikuran nga ni Ava sa pagtulog. Unti-unting humupa ang mga tawa ni George at tinitigan ang likod ng asawa. Ava, masuyong saad pa nga nito. Hoy, manihimik ka. Matutulog na ako. Mataray na sigaw naman ni Ava. Malungkot na napangiti si George. Hindi ko ginawa to para ipamukha sa yung kaya kitang bilhin. Paano ko magagawa yun sa babaeng? Sa babaeng labis kong minahal at ginalang. Gusto ko lang talagang umalis ka sa trabaho mo. Ayaw mong tanggapin ang kahit na ano mula sa akin eh. Pero gusto kong ibigay ang mga bagay na hindi ko naibigay dati. Hindi naman ako mukhang pera, George. Hindi yan ang kailangan ko. Basagang boses na sabi naman ni Ava. Umiling si George. Hindi pa rin yan ang ibig kong sabihin, Ava. Nasaktan ako nang iniwan mo ako. Pero sa lumipas na panahong wala ka. Naiintindihan ko na kung bakit napagod ka sa akin.
Gusto kong magalit sa'yo, pero alam ko rin naman sa sarili ko na may pagkukulang ako. Nakaraan na yun, George. Hindi na natin mababago yun. Pareho na tayong nasaktan. Tapos na ang lahat. Napakagat na nga lamang si George sa pang-ibabang labi niya. Hindi ko mababago pero hayaan mo sana akong bumawi, Ava. Hindi ko matanggap na hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Ayaw kong iwan ka ng tuluyan. Baon lang lahat ng sakit at tinakit na nangyari sa atin sa nakaraan. Hayaan mo ko, Ava. Kahit isang buwan lang. Pupunan ko lahat ng pagkukulang ko para hindi ko na paulit-ulit na isipin pa. Pagkatapos ng isang buwan, palalayain na kita. Pangako yan. Nanginginig nga ang mga labi ni George na hinalikan ng ulo ni Ava bago tumayo. Kumuha lang si George ng unan at sa sofa na nga natulog. Hindi niya yata kayang tumabi kay Ava pagkatapos lahat ng inamin niya. Hindi alam ni George kung mahal niya pa rin ba si Ava. Pareho lang sila ni Ava na pilit tinatakasan ng nakaraan. Ang alam na lang ni George, mas matimbang ang kirot sa puso, mas mabigat ang sakit sa dibdib. Sa sobrang sakit, ni hindi nga niya makapakong nasa kanya pa ba ang pag-ibig. Kinabukasan, naganda na nga sila papunta sa flight. Hindi na bago para kay George ang bumiyahe sa iba't ibang bansa, pero para kay Ava, alam niyang yun ang unang beses nito. Hindi niya tuloy mapigilan mapangiti habang tinitignan nga ang bawat reaksyon nito. Talaga bang tayo lang dalawang pasahero rito? Tanong nga ni Ava habang pasimpleng dinarama ang inuupuan nito. Of course, this plane is mine. Akin to. Sagot nga ni George. Kinagat ni Ava ang pang-ibabang labi. Hindi ba parang ang aksaya mo naman ata sa gas? Sana sa public na lang tayo sumakay. Tumawa nga si George. Just enjoy the moment, Ava. Malayo pang biyahe. Oo na. Masungit na sagot nga ni Ava. Nagbabasa ng diaryo si George habang kumakain. Hinayaan na nga lamang ni George si Ava sa kung gusto nga nitong gawin. Naabala lang siya nang may marinig nga na kung ano sa kabilang bahagi ng mga upuan. George, paano ibalik to? Parang takot na pusang tanong nga ni Ava sa kanya. Hindi napigilang tumawa ni George. Naka-adjust pa higa ang upuan ni Ava pero hindi nito maibalik. Lalapit na nga sana ang stewardess pero maagap na tumayo si George. Ang kulit mo naman, Ava. Nangasar nga na sabi ni George. Hinampas naman siya ni Ava. Malay ko bang ganito ang eroplano mo? Tumatawa pang inayos nga ni George ang upuan. Kumain ka na. If you need assistance, call the stewardess. Pwede kang manood ng movie o matulog. Oo na, okay na ako. Balik ka na nga sa upuan mo, salamat. Sunod-sunod nga na sabi nito. Bumalik nga si George sa upuan niya nang may ngiti sa mga labi. Ilang sandali pa nga, nakatulugan na nga ni Ava ang panonood ng movie. Inayos nga ni George ang kumot ni Ava. Tinitigan niya lang ang babae sa buong biyahe hanggang sa nakatulog na nga siya. Pagkarating sa Spain, tumuloy kaagad sila sa hotel. Nakipag-usap si George sa isang business associate na roon. Pagpasok sa elevator, naabutan nga niyang mangha si Ava sa kanya. Marunong ka na mag-Spanish? Tanong nga ni Ava. Yes, I can speak French, Nihongo, and Korean as well. Simpleng sagot nga ni George. Umawang ang labi ni Ava. Nakalimutan kong kautak mo nga pala si Einstein. Balong pa nga nito. Ikaw lang naman ang walang bilib sa akin eh. Tila pasaring pa nga ni George. Umiwas ng tingin si Ava at hindi na nga nagsalita pa. Alam ni George na hindi nga niya kayang paluguran ang dating asawa. Hindi na nga ito ang dating Ava na sobrang mahal siya at palagi siyang sinusuportahan sa mga pangarap niya. Pagpasok nga nila sa loob ng suite, hinayaan na nga lamang niya si Ava na pagmasdan ng paligid. Magiging busy ako today. I need to attend business meetings. Stay in our hotel room. Or you can roam around if you want. Bilin nga ni George. Sige, matabang na sabi nga ni Ava. Someone will assist you. Kung nagugutom ka, umorder ka na lang.
Kung may gusto kang bilhin, iiwan ko sa'yo ang credit card ko. Walang limit yon. Oo na. Napalingon si George kay Ava. Or pwede ka namang magstay sa hotel pagtapos ng work ko. Tumango si Ava. Niluwagan nga ni George ang necktie dahil sa pagkainis. Can you please stop answering me? Sa mga maiiksi lang na sige, okay? Napairap si Ava. Okay. Mariing pumikit si George. Ava, nangasar ka ba? Masamang tumingin si Ava sa kanya. Kaya ano bang problema mo? Okay na nga, di ba? Ito naman ang gusto mo, di ba? Yung masunurin ako sa'yo? Ginulo ni George ang buhok. Tatanda ako ng maaga dahil sa'yo, Ava. Come on, tell me what's your problem? Bakit ang grumpy mo? Bakit ka na naman tinutoyo? Mga babae talaga. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Tinutoyo ka riyan. Hindi ako toyohing girlfriend. Hindi rin ako toyohing asawa talaga. Ano naman kung grumpy ako? Umalis ka na nga. Magtrabaho ka na habang ako nag-e-enjoy. Wala akong pake sa'yo. Huminga ng malalim si George at tinawagan ang sekretarya niya. Cancel all my appointments today. Namamanghang tumingin nga. Pabalik sa kanya si Ava. Baliw ka ba? Busy ka diba? Tinanggal ni George ang mga butones ng dress shirt niya. My wife is more important than any meetings I need to attend to. Binato siya ng una ni Ava. Masyado kang mapagpanggap. Tigilan mo ako, George. Huwag ka rin maghubad sa harap ko. Tumatawang mas lumapit pa nga si George kay Ava. Noon pa man gustong-gusto na nga niya ngasarin ng asawa. Tuwang-tuwa nga siya habang nakikitang namumula ang balat ni Ava kapag naiinis. Panay ang pag-atras ni Ava hanggang sa lumapat nga ang mga binti nito sa gilid ng kama. Teka, bakit ka lumalapit sa akin ha? Lumayo ka nga. Tuluyang hinubad ni George ang dress shirt niya. Natawa siya nang nakita nga ang mariing pagpikit ni Ava. Come on, huwag kang umarte na parang hindi mo pa to nakikita. Tila nangaakit na saad pa nga ni George. Hindi ko naman talaga nakikita yan ah. Hindi ganyan kalaki ang katawan mo dati. Tsaka hindi ganyan ang muscles mo. Payatot ka kaya dati. Bulyaw nga ni Ava. Napangisi si George. So, nag-improve ako, ganun ba? Mas pogi na ba ngayon? Kinalas nga ni George ang belt niya. Mas lumakas ang tawa niya nang umakyat nga si Ava sa kama. Kumuha ito ng unan at handang ibato nga sa kanya. Sige, pag lumapit ka, bubugbugin talaga kita. Bulyaw nga ulit ni Ava sa kanya. Natatawang inabot nga ni George ang kamay ni Ava. Come here. Inaasar lang kita. Come on. Unti-unti namang sumama ang tingin ni Ava pero sumama pa rin ito. Pareho na nga silang nakaupo sa kama. Inayos ni George ang nagulong buhok ni Ava. Sorry na. I'm sorry. Seryosong sabi nga nito gamit ang kanyang husky voice. Kumunot ang noon ni Ava. Para saan? Bumuntong hininga si George. Para sa pagiging busy. Sinabi ko sa iyong babawi ako pero mas inaatupag ko pa rin ang trabaho. I'm sorry, Ava. Tumango si Ava. Ayos lang, George. Sanay naman na ako eh. Isa pa, kapag naghiwalay na tayo ng tuluyan, negosyo mo, andyan pa rin pero ako, mawawala na ako sa buhay mo. Hindi mo na kailangan paluguran pa. Pumikit nga si George. Bakit ganun? Bakit parang dinudurog ang puso niya? Maayos naman silang naghiwalay ni Ava pero bakit wala siyang makapa na pagtanggap sa kapalarang naghihintay sa kanilang dalawa? Sinapo ni Ava ang mukha ni George. Sabi mo babawi ka, diba? Pwede bang humiling? Pwede bang magpanggap na maayos na tayo? Pwede bang umakto tayong mag-asawa talaga gaya ng dati? Huwag ka nang magtanong. Iwasan na natin ng sumbatan. Katulad mo, George. Ayoko rin na matapos ang lahat na puro masasamang alaala lang. At least, bago tayo maghiwalay ng tuluyan, yung maaalala natin na huling ginawa natin ay sweet memories. Hindi na napigilan pa ni George na yakapin si Ava. Marami siyang tanong, pero ayaw niyang sirain yun. Ayaw niyang pairalin ng sakit na dinulot ng pag-iwan ni Ava sa kanya noon. Susulitin na nga lamang niya ang panahong kasama pa nga niya ang asawa. Hindi napigilang pasadahan ni George nang tingin si Ava. Suot naman ni George ang sunglasses niya
Kaya hindi nga siya nag-aalalang mapansin siya ni Ava na tinitignan nga ito. Tinanggal lang naman ni Ava ang suot nitong red two-piece bikini. Lumusong na nga si Ava sa pool. Napalunok nga si George at nag-iwas na nga lamang ng tingin. Hoy, hindi ka ba maliligo? Ang sarap kaya ng tubig, George. Nakangiting sabi nga ni Ava. Huminga ng malalim si George at tumalon na nga rin sa pool. Lumangoy muna siya ng isang lap bago umahon sa harap ni Ava. Umawang nga ang bibig ni Ava. Ang hot mo naman. Hindi napigilan nga na tumawa ni George. Alam mo, taklesa ka pa rin. Ang vocal mo pa rin. Tinignan nga ni Ava ang ibang nagtatampisaw sa pool. Ang galing mo ring lumangoy. Nakakahiya. Dito lang tayo sa gilid baka malaman nilang langoy aso lang ang alam ko eh. Pinigil nga ni George ang tawa. Sinubsob nga niya ang mukha sa leg ni Ava. Stop making me laugh, Ava. Don't worry. Hindi ko hahayaang lumayo ka sa akin. Tuturuan din kitang lumangoy. Ang ganda mo. At ang hot mo rin. Siguradong lalapitan ka ng mga tao rito. And what? Free tutorial lesson. How to swim like a pro? Wait, George. Babasahin ko lang yung ulo ko Inipit nga ni Ava ang ilong bago lumubog sa tubig. Tawang-tawa nga si George kay Ava. Naaalala niya. Matampuhin man si Ava noon, palagi pa rin siya nitong pinapatawa. Kahit pagod siya, nawawala yun basta napatawa lang siya ni Ava. Nakaiting inayos nga ni George ang buhok ni Ava. Mamaya, may dadaluhan tayong occasion. Auction yun. You'll be my date. Seryoso? Dito sa cruise ship? Ang laki ng barkong to. Parang kulang ng isang araw para libutin to Sabi nga ni Ava. Gusto mong maglibot? Umiling agad si Ava. Gusto pero nakakapagod. Doon na lang tayo sa sinasabi mong auction. Pagkatapos nga nilang maligo sa pool, magkahawak kamay nga silang bumalik sa cabin nila. Naghanda na nga sila para sa event. Gusto ni George magpaayos si Ava sa salon pero ayaw nga nito. Kaya naman na daw ni Ava ang magayos. Binubutonis na nga ni George ang dress shirt niya nang lumabas siya. Naabutan nga ni George si Ava na bihis na. Hapit na hapit sa katawan nito ang tube gown. Nakaipit lang si Ava ng low ponytail kaya expose ang mga balikat at leg nito. Lumapit nga si George sa cabinet. I have something for you. Ha? Ano yun? Nakangiting tanong nga ni Ava. Lumapit nga si George kay Ava at isinuot nga sa babayang isang kwintas na may isang emerald green pendant. Bagay sa damit mo. Nagkatinginan nga sila sa salamin. Hindi ko matatanggap to, George. I want to shower you gifts. Isa to sa mga pangarap ko noon kaya hayaan mo na akong gawin to. Marahang hinalikan nga ni George ang ulo ni Ava. You're so beautiful, Ava. Salamat. Nahihiyang sabi nga ni Ava. Finish your thing. Aalis na tayo. Pagkatapos nga nilang magayos, pumunta nga sila sa event hall. Kumapit agad sa kanya si Ava. Ang daming tao, George. Kinakabahang sabi nga nito. Napangiti si George. Be confident. Ang ganda mo, Mrs. Ibanez. Tumunghay sa kanya si Ava. Mrs. Ibanez, hindi ka ba nag-aalalang malaman ng lahat na asawa mo ko? Maghihiwalay na rin naman tayo But you're still my wife. Isa pa na pag-usapan natin doon, diba? Itatrato kita katulad ng dati. This is how I treat my wife. Seryosong sabi nga ni George. Kinagat nga ni Ava ang pangibabang labi. Hindi ka ba nahihiya? Maraming nagbago. Sobrang yaman mo na. Paano kapag nalaman nilang ganito lang ako? Na mahirap lang ako at waitress sa isang bar. Isang escort. Hinawakan nga ni George ang mga labi ni Ava. Shh! Huwag mong isipin yan. Hindi ka escort. Pero kaya nga ako nandito, diba? Kasi binook mo ako bilang escort. At binayaran mo ko. Puno ng pagsusama mo ang mga mata ni George. Please, Ava. Huwag mong ibaba ang sarili mo. Ayokong mabuo ang lahat ng insecurities mo dahil sa akin.
I want you to feel safe, free, and confident. Bakit ako mahihiyang kasama ka? Bakit ako mahihiya, Ava, na asawa kita? Kahit iniwan mo ako, matagal mo pa rin akong pinagtiisan. Sinuportahan mo pa rin ako. Ikaw pa rin ang kasama ko. Hindi man kita kasama na maabot ang pangarap, pero kasama kitang nangarap. Kaya bahagi ka pa rin ng tagumpay ko. Kaya sabihin mo, bakit ako mahihiyang malaman ng mundong ikaw ang asawa ko? George, gusto ko ng tahimik na buhay. Pagkatapos ng lahat ng to, gusto kong magsimula ulit at mahalin ang sarili ko. Hindi naman kailangang malaman ng lahat na naging asawa mo ko eh. Magiging basag lang ako sa pagkatao mo. Maghihiwalay rin naman tayo, eventually. Paalala nga ni Ava sa kanya. Hindi na nga sumagot pa si George. Kailanman hindi inisip ni George na mag-iiwan nga ng basag si Ava sa pagkatao niya. Walang ibang babaeng minahal si George katulad ng pagmamahal niya kay Ava noon. Nagkasakitan man sila, pero hindi niya naman pinagsisihang minahal niya si Ava noon. Ilang sandali pa, nagsimula na nga ang auction. Wala sanang balak mag-bid ng item si George, pero may nagustuhang painting si Ava. Isang abstract painting yun ng isang sikat na artista na parang nakapag matagal na ngang tinitigan, parang baby na nga nasa matres ng isang ina. You want that painting? Tanong nga ni George kay Ava. Umiling nga kaagad si Ava. Hindi no, ang mahal kaya. Nagandahan lang ako. Walang pagdadalawang isip na nagbid nga si George. 2 million. George, ano ba? Ang mahal nun. Mariing bulong nga ni Ava sa kanya. Gusto mo yung painting? Kahit gaano pa kamahal yan, bibilin ko. What my wife wants, my wife gets. Understood? Nakangiting sabi nga ni George. 5 million. Muling bid nga ni George. Saad naman na host? Going once, going twice. The mother and child painting is sold to Mr. Ibanez of Z Corporation. Napailing na nga lamang si Ava. George, masyadong malaki yung 5 million. Nagkibit balikat si George. It's okay. Huwag kang mag-alala. Para na rin naman tayong mag-donate dito eh. Mapupunta sa charity. Lahat ng fund na may ipon sa auction na to. Ibig sabihin may matutulungan naman tayo. Kinuha na nga nila ang painting. Kumunot ang noo ni George. Nakita niya ang pag-alpas ng luha mula sa mga mata ni Ava. Agad hinapit nga ni George palapit sa kanya si Ava. Hey, why are you crying? Pinunasan nga ni Ava ang luha at matamis na ngumiti. Wala, masaya lang ako. Salamat dito ah. Anything for you, Ava. Masuyong saad naman ni George. Saad nga ni Tita Lottie. Nang makauwi na nga sila. Saan ka pupunta, Ava? Iyon ang tanong ni Tita Lottie kay Ava. Nang nakitang base na base nga siya. Tapos na ang isang buwan para kay Ava. Tapos na ang mga pagpapanggap kasama si George. Sa araw na yon sisimulan na nga nilang asikasuhin ang annulment papers nila. Inayos ni Ava ang buhok niya. Asikasuhin na po namin ni George ang annulment papers namin. Huwag niyo na po akong tirahan ng pagkain, baka gabi na rin po akong makauwi. Saad nga nito sa kanyang tita. Maghihiwalay na ba talaga kayo? Malungkot na sabi nga ni Tita Lottie. Marahang tumango si Ava. Yun naman po talaga ang plano namin simula pa lang. Sumakay na nga lamang ng taxi si Ava, papunta sa lugar na sinabi ni George. Halos sabay lang silang dumating ni George. Tipid nilang initian ng isa't isa. Sa araw na yun, kailangan nilang mag-undergo sa isang marriage counseling para na nga rin malaman ang estado ng relasyon nila ng korte. Hindi naman nag-aalala si Ava. Siguradong gagamitin nga ni George ang koneksyon para mapabilis ang pagdating ng annulment papers nila. Good morning. My name is Lucy Ferrer. I am a marriage counselor. Shall we start? Magiliw na sabi nga ng counselor. Tumango agad si Ava. Sige po. Pareho nga silang umupo ni George. Hindi alam ni Ava kung bakit kabado siya. Hindi man niya tignan
Ramdam ni Ava ang titig ni George sa kanya. 2 buwan na nga rin ang lumipas pagkatapos niyang maging escort ni George. Katulad ng gusto nila, binaon nga ni Ava ang masasayang alaala sa puso niya. So sabi dito, 8 years na kayong hiwalay bago ninyo napagdesisyon ng asikasuhin ang annulment, tama ba? Tanong nga ng counselor. Tumango si Ava. Opo. Sinong gustong makipaghiwalay sa inyong dalawa? Tanong nga ulit ng counselor. Wala yatang balak sumagot si George kaya si Ava ulit ang sumagot. Pareho po namin gusto ang annulment. Nagkasundo po kami. Tumango ang counselor at tumingin kay George. Bakit kayo naghiwalay? Pwede ko bang malaman? Napalunok si George bago sumagot. She left me. Iniwan ako ni Ava because I'm not enough. Napabayaan ko naman din kasi siya. Hindi ko siya minahal ng tama. Nang maayos, naging pabigat ako sa kanya. Napakagat nga si Ava sa pang-ibabang labi. Ayaw niyang marinig yun. Napabayaan siya pero higit pa roon kung bakit tuluyan na nga siyang sumuko sa relasyon nila. May mga hindi lang talaga alam si George. Anong naramdaman mo nang iniwan ka ni Mrs. Ibanez? Tanong ulit ng counselor. Kumuyom ang mga kamao ni George. I felt I'm useless. Nawalan ako ng tiwala sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano pa magsisimula ulit. But obviously, nagawa kong kalimutan lahat ng yun. Bumangon ulit ako. Kahit na iniwan ako ng Kai sa isang taong akala ko mananatili sa tabi ko. Suminghap si Ava. Parang muling binubuksan ng sugat na akala nga ni Ava. Matagal nang naghilom. Kumislap ang mga mata ni Ava sa luha pero pilit nga niyang pinigilan yon. How about you, Mrs. Ibanez? Did you regret leaving your husband? Tanong naman ng counselor sa kanya. Marahang umiling si Ava. Kung hindi ko po ginawa yun, baka mas lalo lang po kaming magkasakitan. Sobrang pagod na rin po kasi ako sa lahat ng nangyayari. Hindi ko na po alam. Siya po ang asawa ko kaya sinuportahan at inintindi ko po si George. Pero pakiramdam ko parang kapag ako ang may problema. Parang mali pong dumidepende sa kanya. Parang maling humingi ng kaunting pag-asa mula sa kanya. Ava, bulungan ni George. Tuluyang tumulo nga ang luha ni Ava na agad namang pinunasan niya. Tapos na po ba? Pwede na po bang umuwi? Katulad ng gusto ni Ava natapos na nga ang session. Lumabas na nga sila ni George. Pagkatapos ba nito, darating na yung annulment papers natin? Seryosong tanong nga ni Ava kay George. Tumango nga si George at mataman nga siyang tinignan. Can we talk? May gusto rin akong ipakita sa'yo. Tumango na nga lamang din si Ava. Pero last na to maghihiwalay na tayo. Hindi na magandang tignang nagkikita pa tayo. Bumuntong hininga si George. Binuksan nito ang pinto ng front seat para nga sa kanya. Tahimik namang sumakay si Ava. Tahimik sila sa biyahe. Ilang sandali pa, dinala nga siya ni George sa isang subdivision na may malalaking bahay. Pumasok nga ang isang sasakyan pagkabukas nga ng gate at bumungad ang isang napakalaking bahay. Anong ginagawa natin dito? Bakit mo ako dinala rito? Bahay mo ba to? Tanong nga ni Ava pagkalabas nga mula sa sasakyan. Huminga ng malalim si George. This is ours, our dream house. Saad nga nito kay Ava. Umawang ang bibig ni Ava. Nagpatianod siya nang pumasok nga si Ava sa loob. Nanginginig ang mga kamay na hinaplos nga ni Ava ang muebles roon. Yun nga ang pangarap nilang bahay noon ni George. Ganun na ganun. Mula sa disenyo hanggang sa mga gamit na gusto nga nila sa loob ng bahay. Ipapalipat ko sa pangalan mo ang bahay na to. This will be yours, Ava. Sabi nga ni George sa kanya. Hindi ko tatanggapin to, George. Umigting ang panga ni George. Bakit ba palagi mo nalang tinatanggihan lahat ng binibigay ko? I want you to live in this house. Gusto kong pagkatapos nating maghiwalay ng tuluyan, maayos man lang ang buhay mo, Ava. Umiling si Ava. Maayos ang buhay ko, George. Okay na ako. Hindi mo ko kailangang alalahanin. Sa tingin mo ba, kaya kong tumira sa bahay na to? Laman ng bahay na to ang pangarap nating dalawa. Pinapahirapan mo ba ako, George?
Tanong nga nito sa lalaki. How silly na pareho tayong nararamdaman. Hindi ko rin kayang tumira rito kung hindi ikaw ang kasama. Sa tingin mo ba, hindi rin mahirap sa akin, Ava? Nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa atin. Ayaw ko man itanggi. Pero, hindi pa rin kita makalimutan. Ikaw pa rin ang iniisip ko. Ang minamahal ko. Kahit lumipas ang 8 taon, Ava. Yun ang totoo. Nag-iwas nga ng tingin si George nang tumulang mga luha nito. Kinagat nga ni Ava ang pang-ibabang labi. Hanggang kailan ba sila masasaktan? Hanggang kailan sila magkakasakitan? Mahal pa rin ni Ava si George. Pero hindi niya alam kung handa niya bang kalimutan ang lahat para magsimula ulit. Maraming nawala. May buhay na sayang. Pakiramdam ni Ava. Pilit silang hahabulin ng nakaraan kapag hindi pa nga sila naghiwalay. Nanghihinang umupo nga sa sofa si George. Alam ko naman ang mga pagkukulang ko noon, Ava. Pero bakit iniwan mo agad ako? Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataong makabawi sa'yo? Hindi mo ako hinayaang itamang pagkakamali ko. Tuluyang tumulang mga luha ni Ava. Sa tingin mo ba, kaya pang itama lahat ng yun? Nagkamali rin ako. Sa tingin mo magbabago pa ba? Mababalik pa ba ang mga nasayang na buhay na nawala? Kumunot nga ang noo ni George. Anong ibig mong sabihin? Nawala ang anak natin, George. Nawala ang isa sa mga kambal natin. Tuluyang humagulgol si Ava. Anong sinasabi mo? Nawala ang isa sa mga kambal natin? Nanginginig nga ang boses na tanong nga ni George sa kanya. Umiyak na nga si Ava. Sorry. Bago tayo maghiwalay, hindi ko pa rin alam na buntis ako. Sa kambal. Napabayaan ko ang mga anak natin. Mabuti na nga lamang. Nabuhay ang isa. Pero yung isa, namatay. I'm sorry. Pinatay ko ang anak natin. Gustong lumapit ni George kay Ava. Pero maging ito nang hina na nga rin ang mga tuhod. Maging ito nagulat nga sa revelasyon ni Ava. May halong saya, pero lungkot. Lungkot dahil nawala nga ang isa. Saya dahil inamin nga ni Ava na nagkaanak nga sila. At nabuhay nga ang isa sa mga kambal. May anak tayo? Pero bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Ava? Tila nagagalit na nga nasaad ni George. Umiling si Ava. Lagi kang wala. Nagluksa akong mag-isa. Umiyak ako mag-isa. Hindi mo alam ang pakiramdam na yun. Dahil habang nagluluksa ako sa pagkawala ng isa sa mga anak natin, abala ka sa pag-abot ng mga pangarap mo. Kaya hindi ko na rin pinakilala pa si Sofia sa'yo. Ang mahihinang hikbi ni George, unti-unting lumalakas. Hindi kayang makita ni Ava yon. Kahit nangihina rin umupo nga si Ava, sa sahig at niyakap nga si George. Sobrang higpit ng yakap ni George sa kanya na parang mawawala nga siya. Ava, bakit hindi mo sinabi? Anong gagawin ko? Umiiyak na tanong nga ni George. Nasa kalagitnaan tayo ng annulment. Kaya, paano ko matutulito kung alam kong may anak tayo, ha? Siya ba? Siya ba yung kausap mo sa telepono? Tanong nga ni George. Oo, habang nasa lugar kasi sila ng 1 buwan nang maging escort nga siya ni George. Biglang may tumawag nga noon kay Ava. Nanumbalik nga yun sa kanyang isipan. Hello, baby? Tanong nga ni Ava sa kabilang linya. Kumain ka na ba? Kumusta ka na? Malambing nga nasagot nito sa telepono. Mommy, miss na po kita. Pwede po bang umuwi na po kayo? Lingid nga sa kalaman ni Ava, nakikinig pala si George dati sa usapan nila ng kanilang anak. Pero buong akala ni George, ibang baby nga ang tinutukoy ni Ava. Ang akala nga nito ay may nobyo na nga si Ava. At tila dun na nga nawala ng pag-asa si George, kaya itinuloy na nga ang annulment at hindi na nga niya pinaglaban pa. Paano ba naman kasi? Nag-I love you pa nga si Ava sa kabilang telepono. Kaya akala nga nito, nakamove on na nga ng tuluyan si Ava.
Oo, George. Siya yung kausap ko sa telepono. Teka, akala mo ba nobyo ko yung kausap ko? Kasi nag-I love you ako? Tanong pa nga ni Ava. Nag-iwas nga ng tingin si George na tila nahihiya. Pero hindi na nga lamang nito sinagot ang tanong ni Ava. Pumikit si Ava at mas lalong niyakap si George. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Yun talaga ang dahilan kung bakit kita iniwan noon. Dahil wala akong tiwala sa'yo. Napagod na lang talaga ako. Naniniwala ako na dahil sa stress, sa buhay mag-asawa natin kaya nawala ang isa sa mga anak natin. Sumuko na lang talaga ako, George. At isa yon sa pinakamalaking dahilan. Pasensya ka na kung nasisi kita sa pagkawala ng isa sa mga anak natin. At dahil din doon, hindi ko sinabi sa'yo na meron tayong Sofia ngayon. Talaga bang gusto mong dito tumira, Ava? Yun ang tanong ni Tita Lottie kay Ava. Bumalik nga si Ava sa dati nilang apartment ni George nung nagsasama pa nga sila. Sayang naman kung hindi niya titirahan kaya binalikan na nga lamang niya. Napirmahan na nga ni Ava ang annulment papers. Gusto nga ni Ava magsimula ulit. Gusto niyang mamuhay ng mag-isa. Binabalak niya nga rin bumalik sa pag-aaral. Bumalik nga sa dating bahay dahil mas malapit nga yun sa school na gusto nga niyang pasukan. Ngumiti si Ava. Opo, okay na po ako rito. Salamat po sa pagkukup sa akin, Tita Lottie ah. Maraming salamat po talaga sa lahat. Huwag po kayong mag-alala. Bibisitahin ko naman po kayo palagi. Bibisitahin po namin kayo ni Sofia. Saad nga nito habang hinahaplos nga ang pisngi ng kanyang anak. Oo, kinuha na nga niya si Sofia sa probinsya para magkasama na nga silang sa wakas at sobrang saya naman ng bata. Napairap na nga lamang si Tita Lottie pero naluha na rin. Ikaw talagang bata ka. Hindi ako perpektong tita sa'yo pero parang anak na ang turing ko sa'yo. Mahal kita at sorry sa lahat ha. Patawarin mo agad ako. Tumawa na nga lamang si Ava at niyakap nga ang kanyang tita. Pagkalis ng tita niya nagsimula na nga rin siyang magayos. Mami, tulungan na po kita dyan. Masayang-masaya po ko dahil sa wakas magkakasama na po tayo ulit. Hindi na po ninyo po ba ako iiwan? Hinaplos nga ni Ava ang pisngi ng anak. Hindi na anak. Tsaka babawi ako sa'yo. At may isa pa kasing gustong bumawi sa'yo. Gusto mo ba makalala siya? Tila nagliwanag nga ang mukha ng kanyang anak. Talaga po? Sino pa pong gustong bumawi sa akin? Si Daddy na po ba? Andyan na po siya? Hindi na po siya busy sa work? Hindi na po siya busy sa pag-abot sa pangarap niya, Mami? Oo, anak. Ang totoo niyan, mahal na mahal ka ng daddy mo. Nang malaman nga niya na magkikita kayo, sobrang saya nga niya. Naiyak pa nga siya eh. Saad nga ni Ava. Nakita nga niya na naluluhan na nga lamang si Sofia. Ang tagal ko pong hinintay ito, Mama. Excited na po ko. Kailan daw po kami pwedeng magkita? Bukas na bukas din anak. Saad nga nito. Yay! Nagtatatalon nga ang kanyang anak sabay niyakap nga si Ava. Sobrang saya naman ni Ava. Habang nakayakap nga sa kanya si Sofia, tinignan nga niya ang litrato ng kakambal ni Sofia na si Mina. Ang anak nga niya na ngayon ay nasa langit na. Ipinakilala na nga rin ni Ava si Mina sa kanyang dating asawa na si George. At nakita nga niya kung gaano nga umiyak nang umiyak si George nang kinausap nga niya ito kung saan inilibing ang bata. Napaluhan na nga lamang si Ava at pinunasan nga ang kanyang luha habang nakayakap sa kanya si Sofia. Mabuti na nga lamang hindi nahalata ng kanyang anak na napaluha nga siya. Kumakain nga sila ngayon. Susubo na nga sana ng pagkain si Ava nang may kumatok sa pinto. Sandali! Pagbukas nga ni Ava ng pinto, nagulat nga siya. Sa kanyang nakita, walang iba kundi si George. Anong ginagawa mo dito, George? Matamis na ngumiti si George at walang pakundangang pumasok. Ha? Siyempre, uuwi. Bahay ko rin to, Ava.
At saka nabalitaan ko nandito na si Sofia. Excited akong makita siya. Saad nga ni George, na tila excited naman talaga. Nang biglang may sumulpot na nga sa likuran ng babae, ang cute na cute na si Sofia. Hello po! Daddy? Kayo na po ba yan? Naluluhang tumango nga si George, sabay lumuhod nga ito at tinistretch na nga ang dalawang arms niya, na ibig sabihin ay gusto nga niyang yumakap ngayon sa kanyang anak. Hindi naman na nagsayang pa ng oras si Sofia at tumakbo na nga ito at niyakap nga ang ama. Umiyak nga si George nang sa wakas mayakap nga niya ang isa sa mga kambal nila na si Sofia. Nakita nga yun ni Ava kaya naman naluha rin siya. Pinunasan nga niya yun dahil ayaw nga niyang makita ni George na umiiyak siya. Ayaw niyang makita nito na tila lumalambot na nga ang kanyang puso. Nakita rin niya na umiiyak na nga rin ang anak niya. Narinig kasi nito na sumisinghot-singhot nga ang kanyang anak. May pinagmanahan talaga si Sofia dahil pati nga si Ava iyakin. Nang magbitiw nga sa pagkakayakap ang magama, Daddy, miss na miss ko na po kayo. Alam niyo po ba parati ko pong ini-imagine na magkayakap po tayong dalawa. Tapos parati ko rin po kayong napapaniginipan. Talaga? Simula ngayon, parati na tayong magkasama. Talaga po? Ibig niyo po bang sabihin? Titira na po tayo under one roof? Nagkatinginan na nga lamang sina Ava at George. Tinawag na nga ni Ava si George na kumain na nga dahil hindi pa nga sila tapos sakto. At habang kumakain sila napatingin nga si Ava sa hilang maleta ni George. Teka, bakit may maleta ka? Tsaka ano yung sinasabi mo kaninang bahay mo? Bakit ka nga ba kasi talaga nandito? Dahil lang ba talaga kay Sofia? Huwag mo sabihin dito ka titira. Pagkatapos nito umalis ka na ha. Bulong nga ni Ava. Dagdag pa nga nito, alam mo hindi naman kita pinagbabawalan na magkita kayo ni Sofia o kaya minsan kunin mo siya sa inyo. Pero yung titira ka dito? Seryoso ka ba talaga? Katatapos lang ng annulment natin. Baka nakakalimutan mo. Dito ako titira. Yun ang tama. Sagot nga ni George. Napaawang tuloy ng bibig si Ava. Alam mo pinaglololoko mo na ako. Bakit ka ba rito titira ha? Hindi ka welcome dito. Talaga hindi ako welcome. Tanungin kaya natin si Sofia. Anak? Yes po, Daddy. Siniko nga ni Ava si George. Uy, ano ka ba? Huwag mo nang itadamay ang bata dito. Baka mag-disappoint pa siya eh. Umupo na nga lamang si George sa lapag. Nilapag nga nito ang dalang pagkain. Fast food lang ang dinner mo? Buti na lang may dala akong pagkain dito. Lutong bahay. Masama sa kalusugan to. Sa kalusugan yun ni Sofia. Lalong-lala na sa bata. Dapat pala bumili na tayo ng lamesa bukas. Luma na pala yung dati nating lamesa. Dire-diretsong saad pa nga ni George. Pinamewangan na nga lamang ni Ava si George. Ano pang ginagawa mo? Ano pang kailangan mo ha? Ano pa bang gusto mo? Pinirmahan ko na yung annulment papers, diba? Napalunok si George. Yung annulment papers ba? Napunit Ava eh. At saka hindi ko na pirmahan. Hindi ko na rin nabasa. Kaya I decided na hayaan na lang natin na mag-asawa pa rin tayo. Total, may anak naman tayo eh. Ano? Gulat nga na tanong ni Ava. Ngumuso nga si George. Kain na tayo? Gutom na ako eh. Sofia, gusto mo ba dito ka sa lap ko? Susubuan kita. Yes po, Daddy. I'm so happy po. Anong honey? Anong kalokohan to, George? Gulanta nga na tanong ni Ava. Pero binubulong nga lang niya yun habang hindi pa mga tumatakbo si Sofia papunta sa kanila. Pumunot ang noo ni George. Hindi kalokohan to, Ava. Seryoso ako. Dito ako titira. Mag-asawa pa rin tayo at tatay ako ni Sofia. Paninindigan ko kayong dalawa. Napailing si Ava. Seryoso ka ba? Titira ka sa maliit na apartment na to? Di ba may malaki kang bahay? Napailing nga si Ava. Alam mo hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip ni George. Wala na akong balak makipagbalikan pa, di ba? Magsisimula ulit ako.
Hinila pa upo ni George si Ava. E di magsimula tayo. Magsimula tayo ulit, Ava. Gusto kong kasama sa mga bagong plano mo. Gusto kong ako naman ang susuporta sa'yo habang inaabot mo ang pangarap mo. Kami ni Sofia. Ako ang tutulong sa'yo na mag-alaga kay Sofia habang inaabot mo naman ang pansariling pangarap mo. Kaya pagtiisan mo na ako, okay? Wala nang kasi akong balak iwan ka. Saad pa nga nito. Sa tingin mo ba? Ganun kadali yun? Masyado nang maraming nangyari, George. Pakiusap nga ni Ava. Hindi pinansin ni George ang sinabi niya. Nagpatuloy lang ito sa pagkain at pinilit nga siyang subuan. Wala nang nagawa pa si Ava kundi ang kumain na nga lamang din. Matigas ang ulo ng asawa niya. Pero masaya nga silang kumain na parang isang buong pamilya. Ang saya-saya nga ni Sofia habang tinitignan nga siya ni Ava dahil nagpapasubo pa nga ito sa kanyang ama na si George. Kinagabihan nga nun, "Oh, bakit yan ka matutulog? Umalis ka nga sa kama ko." Sigaw nga ni Ava at hinampas nga ng unan si George. Mabuti na nga lamang at may sariling kwarto nga si Sofia at hindi nasasaksihan ang pagbabardagulan nilang dalawa. "Aray ko, honey, correction lang. Kama natin to. May share ako rito. Pati sa bahay may share ako, diba?" Umayos pa nga ng higa si George. "Alam mo, ikaw talaga ang kapal ng mukha mo. Halos ako kayang naghulog ng kalahati ng bayad sa bahay na to. Paano ka magbibigay ng share, ha? Halos lahat ng pera mo napunta sa investment mong palaging pumapalpak. Nalubog pa nga ako ng utang dahil sa'yo eh." Nawala nga ang bahid ng ngiti sa mga labi ni George. "Nagkautang ka? Dahil sa akin?" Tinikom agad ni Ava ang bibig. Bakit ba ang daldal niya? Hindi na nga niya dapat yung sinabi pa kay George eh. Tumikim si Ava. "Hayaan mo na yun, nabayaran ko naman eh. Salamat sa 20 million mo. Bayad ka na." Bigla na nga lamang siyang hinila ni George. "George, ano ba? Bitawan mo nga ako. Tsaka baka marinig tayo ng anak natin na nag-aaway ah." Mas lalong maigpit ang yakap ni George. "Let me just hug you, Ava. Kahit sandali lang. Promise, hindi ako tutulog sa tabi mo. Sa sala ako matutulog o kaya sa kwarto ni Sofia. Hayaan mo lang muna akong yakapin ka. Mamaya naman ang anak natin ang yayakapin ko." Masuyong saad nga nito. Yumuko si Ava. "Bakit ka ba talaga nandito, George? Malinaw kong sinabi sa'yo, di ba? Diba, magsimula na muna tayo ng bagong buhay. Masyado na maraming nangyari. Masyado na tayong nagkasakitan dati." Huminga ng malalim si George. "Alam ko, gusto ko mang irespeto ang desisyon mo. Hindi ko kaya. Gusto kong alagaan at bantayan kayo. Ipakita sa inyong mahal ko pa rin kayo. Kahit hindi mo na ulit ako mahalin pabalik, basta buo ang pamilya natin." Mas lalong yumuko si Ava para hindi makita ni George ang mukha niya. Magulo ang isip niya. Ang totoo niyan, gusto naman talagang tanggapin ni Ava si George sa kanyang buhay. Marahang hinalikan nga ni George ang noo ni Ava. "Matulog ka na. Sleep well, I love you, honey." Masuyong saad nga nito. Nang biglang, Ano pong ginagawa niyo? Nikikiss niyo po si Mami? Kinikilig po ako. kinikilig-kilig pa nga na saad nga ng kanilang anak na si Sofia habang humahagikik. Bumangon na nga si George mula sa kama. Kumuha lang ito ng unan bago lumabas mula sa kwarto nila. Pagkatapos nga nilang mag-usap na tatlo nang pumunta nga roon si Sofia, hinatid na nga niya ang bata sa kwarto nito. Inaya naman siya ni Sofia na doon na nga lamang matulog sa kwarto niya at magkatabingang natulog ang mag-ama. Sobrang saya nga ng puso ni George at sabi nga nito sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para nga muling makuha ang tiwala nga ni Ava at nang sa ganon ay makabawi nga siya sa kanilang dalawa ng anak. Kinabukasan, nadatnan nga niyang nagluluto ng breakfast si George. Nalagyan na nga rin ng mga kortina ang mga bintana at mukhang nairedy na nga rin ito ang baon ng kanilang anak na si Sofia. Mommy, look po!
Hinandaan po ako ni Papa ng lunch ko mamaya sa school. Bakit po parang mas masarap po yung hinahanda ni Daddy kaysa po sa hinahanda niyo ni Lola sa akin dati? Napatawa na nga lamang si Ava. Pero kasabay nga nun ay parang may humaplos sa kanyang puso. Dahil nga sa mga ginagawa ni George. Talagang desididong nga ito. Good morning. Kumain ka na. Saad nga ni George habang nilalapag ang almusal sa lamesa. Ginawa mo ulit tong lamesa? Tanong nga ni Ava. Oo, kaninang madaling araw. Hindi kasi ako makatulog eh. Ginawa ko na lang tong lamesa para may makainan tayo ngayon. Pero kung gusto mo, bumili na lang tayo. Tumango na nga lamang si Ava at umupo. Balisa ang lalaki. Para bang takot na magkamali. Inagaw nga ni Ava ang sandok. Okay na ako, George. Kaya ko na. Sige na, maupo ka na. Ako nang mag-aasikaso sa inyo. Mahinang tumawa si George. Sana magustuhan mo yan. Wala akong ibang mabilhan ng pagkain sa labas kaya yan lang yung na-grocery ko. Gusto mo ba pumunta sa grocery store mamaya? Pagkatapos kong mag-enroll pero hindi mo kailangang sumama. Sigurado akong busy ka sa work. Lalo na ngayon na mas umuusbong pa nga yung company nyo. Sumubo nga ng pagkain si Ava pagkatapos sabihin yon. Mag-aaral ka ulit? Tuwang-tuwa nga na tanong ni George. Tumango si Ava. Oo. Bakit masyado na ba akong matanda para mag-aral? Umiling kaagad si George. Hindi naman sa ganun. Masaya akong mag-aaral ko ulit. Pwede ba akong maghatid at sundo sa'yo? Kumunot ang noon ni Ava. Nakita nga nila na nagpapalipat-lipat pa nga ang tingin ni Sofia habang nagbabatuhan nga ng kung ano-anong mga salita sila George at Ava. Parang kinikilig pa nga ang bata. Say yes, Mommy! Saad pa nga nito. Napangiti na nga lamang si Ava at hinaplos nga ang buhok ng kanyang anak. Hindi ka ba busy? Hindi ba may trabaho ka? Isa pa, umuwi ka na nga dun sa mansyon mo. Saad nga ni Ava. Kinagat nga ni George ang pang-ibabang labi. Hindi ako uuwi. Dito nga lang ako. Nag-leave din muna ako ng matagal para maasikaso ko kayong dalawa. Ha? Huwag kang mag-alala. Pinagkakatiwalaan ko naman ang mga tao ko ron. Tsaka tinarihin ko naman sila. Hindi basta babagsak yun, I can work from home as well. Imporma nga ni George sa kanya. Huminga ng malalim si Ava. Hinayaan na nga lamang niyang si George sa gusto nga nitong mangyari. Pagdating sa campus maraming nakapila para magpa-enroll. Mukhang mahaba ang pila. Umuwi ka na muna, George. Okay na ako rito. Ha? Hindi. I'm not going to leave you here. Halika na, mag-enroll ka na. Saad nga ni George. Dumiretso na kasi sila sa pag-i-enrollan ni Ava pagkatapos nga nilang maihatid ang kanilang anak na si Sofia sa school. Pumila nga sila. Kapag naiinitan si Ava, pinupunasan pa nga kaagad ni George ang pawis nito. Naiilang pa nga si Ava dahil para bang inaabangan lang ni George ang pawis niyang pumatak para mapunasan agad. Pinapaypayan din siya nito gamit ang folder na hawak para silang mga teenagers sa ginagawa nila. Malapit na ang lunch. Anong gusto mo? Tanong nga ni George. Ha? Ayokong umalis sa pila, baka may sumingit pa eh. Ako nang bibili ng pagkain. Sige. Burger tsaka soft drinks na lang siguro. At umalis na nga si George at naghintay lamang doon si Ava habang nakapila pa rin. Ang sweet naman po ng boyfriend nyo at ang pogi pa ate. Sabi nga ng isang babae sa kanya. Ha? Natatawang tanong nga ni Ava. Biglang dumating si George. Thank you, miss. She's my wife. Ang ganda, no? Tumango kaagad ang babae. Opo, bagay po kayo. Tumawa nga si George. Binuksan nga nito ang burger at binigay nga sa kanya. Tahimik silang kumain. Busog pa nga si Ava sa breakfast nila kanina, kaya kinain na nga lamang ni George ang tira niyang pagkain. Pagkatapos ng enrollment, gusto pa sanang mamili ni Ava pero sabi naman ni George, pagod ka na Ava, kumain na lang tayo sa labas. At isa pa baka malate tayo sa pagsundo kay Sofia. Ay nako, sige na nga po. Saad na nga lamang ni Ava, pero tila unti-unti na nga talagang lumalambot ang puso niya sa maalagang si George. Okay, sige na nga, kung ano na lang gusto mo.
Dinala nga ni Ava si George sa paresan. Yun ang madalas nilang dating place nung high school nga sila. Doon nga siya minsan nagpa-part-time ng trabaho. Gusto rin kasing bisitahin ni Ava si Aling Susan, ang dati niyang amo at parang nanay na nga nila ni George dati. Ava? Ikaw na ba talaga yan? Tanong nga ni Aling Susan. Ngumiti si Ava. Opo, ako nga po. Kamusta na po kayo? Diyos ko, kay tagal kitang hindi nakita. Kamusta ka na? Saan ka ba nagpunta? Nagalala ako sa'yo ah. Mahabang kwento po pero baka madalas po ulit akong kumain dito. Mag-aaral na po ulit ako. Abay, mabuti yan. Masaya ako para sa'yo. Oh, George. Ikaw na ba yan? Opo. Masaya. Aray, matino ka na ba? Bakit mo pinapabayaan ang asawa mo? Anong sabi ko sa'yo noon? Mahalin mo ng mabuti ang asawa mo. Opo, Aling Susan, tama po kayo. Saad nga nito? At natawa na nga lamang sila. Habang nagkukwentuhan nga sila, nagulat na nga lamang si George nang biglang hawakan nga ni Ava ang kamay niya. Sige na, kumain na tayo. Gutom na ako eh. Alam kong gutom ka na rin. Tila tumalo naman ang puso ni George sa ginawa ni Ava. Nagsimula na nga silang kumain. Ngayon nga ay parang naging extra sweet nga si Ava kay George. Kumain naman sila ng matiwasay habang si George ay kinikilig. Saad nga ni Ava, George, kalimutan mo na nga pala yung sinabi ni Aling Susan kanina. Hindi na kita sinisisi sa pagkawala ng isa sa mga kambal natin. Kung hindi siya para sa atin, hindi talaga siya para sa atin. Alam mo namang hiram lang natin yung buhay natin sa Diyos, diba? Saad nga nito sabay muling hinawakan nga ang kamay ni George. Nabanggit kasi yun kanina ni Aling Susan. May pagkataklesa kasi. Kaya nasabi nga nito ang tungkol sa pagbubuntis ni Ava at ang tungkol sa isa sa mga kambal. Alam niya pala. Don't worry. Okay lang. Totoo naman eh. Saad nga ni George. Nagising nga si Ava. Isang gabi para umihi. Lumabas siya sa kwarto pero bago pa nga siya makapunta sa banyo, naabutan nga niya si George na umiinom ng alak sa sala. Umiinom ka? Tanong nga nito. Bakit hindi ka pa natutulog? Nag-iisip lang. Saad nga ni George. Iniisip mo pa rin ba yung sinabi ni Aling Susan kanina? Hindi napigilan ni George na mapaluha. Hindi na nagulat pa si Ava. Ngayon ko lang na-realize na ang kapal pala talaga ng mukha ko para magpakita pa sa'yo, para pilitin ang sarili ko at magsumiksik pa sa buhay mo. Sa buhay niyo ni Sofia pagkatapos ng nagawa ko. I'm sorry, Ava. I'm sorry sa lahat ng pagkukulang ko. Alam mo naman sigurong hindi ko sinasadya na yun yung maramdaman mo, diba? Saad pa nga nito. Nagkamali ako. Hindi ko alam kung may kapatawaran pa ba ang mga nagawa ko sa inyo. Pinahiga nga ni Ava sa kandungan niya si George at hinaplos ang buhok nito. Sabi ko naman sa'yo, wag mo nang isipin yun. Matulog ka na. Bukas na tayo mag-usap. Niyakap nga ni George ang bewang ni Ava. Diretsong tumulong nga ang luha ni Ava sa pisngi ni George. Yumuko siya at hinalikan sa noo si George. Kahit galit si Ava, kahit sobrang nasaktan siya dati, nang mawala nga ang isa sa mga kambal, hindi naman niya sinisisi si George ngayon. Nakita rin naman niya kung gaano kasinsero si George. Pero pagkatapos ng halikan ni Ava ang noo ni George, sunod namang hinalikan ni George ang kaniyang labi. Katulad nga ng naging plano ni Ava, nag-aral nga siyang mabuti habang nakasuporta naman talaga sina George at ang anak niyang Sofia sa kanya. Bali parehas nga silang nag-aaral ni Sofia. Minsan pa nga isabay silang nagre-review at ang nag-aalaga naman sa kanila, nagtitimpla ng kape o kaya gatas at nagbibigay ng merienda sa kanila ay walang iba kundi si George. Habang nagtatrabaho din ito para sa kumpanyang itinaguyod niya. Mabilis na lumipas ang panahon hanggang sa nakagraduate na nga sa wakas si Ava. Isang araw nga habang nag-a-apply nga si Ava sa isang kumpanya, kausap nga niyang isa pang aplikante. Talaga? Yan ang kursong tinapos mo? Bakit ka nag-a-apply bilang sekretary? Overqualified ka. Sabi niya ng katabing aplikante din. Ngumiti si Ava.
Dahil sa first love ko, mag-a-apply ako dito para suportahan siya. Ilang sandali pa lumabas na nga ang babaeng nag-assist sa mga aplikante. Term mo na for interview kay Sir George. Miss Ava Ibanez? Tumayo agad si Ava. May excitement nga sa kanya. Pero natatakot din siya at kinakabahan. Pagpasok nga ni Ava, naramdaman niya agad ang seryosong ambience na nasa opisina ni George. Marahil hindi pa nga ito napapansin ni George na nag-a-apply nga siya sa sariling kumpanya ng asawa. Napanguso nga si Ava nang makitang hindi man lamang nagangat ng tingin si George sa kanya. Introduce yourself. Seryosong sabi ni George habang hindi pa rin ito nakatingin at hindi alam na si Ava palang nag-a-apply. Good morning sir. My name is Ava Ibanez. Tumunghay kaagad si George sa kanya. Gustong matawa ni Ava nang makita nga nagulat ang asawa niya. Pinigilan na nga lamang ni Ava ang sarili niya. Kailangan niya pa rin maging professional. Ava? Saad nga ni George. Huminga ng malalim si Ava. I'm applying for the position of secretary, sir. Kinagat nga ni George ang pang-ibabang labi nito, tsaka yumuko nga sa resume ni Ava. Pero parang wala naman doon ang utak. You're overqualified. Bakit gusto mong dito magtrabaho bilang sekretary ko? Natatawa na nga rin na saad ni George. Ngumiti si Ava. It's okay. I'm used to my demanding husband. Your demanding husband? Can you describe your husband? Tanong nga ni George sa kanya. Diretsong tumingin nga si Ava kay George. Kahit demanding siya, he is a loving husband. He respects my time. He gives me space if I need it. He is understanding. Tsaka, mapagmahal din siyang ama. Sometimes he is stubborn pero okay lang. Mahal ko pa rin naman siya. Napalunok nga si George. Mahal mo pa rin ba siya hanggang ngayon? Seryoso ka ba? Of course. He was my first love. And hopefully, will be my last love, so yes. Napasinghap na nga lamang si Ava nang tumayo si George. Mabilis na lumapit nga sa kanya at mapusok siyang hinalikan. Napakapit nga si Ava nang buhatin nga siya ni George at pinaupo sa lamesa. Sir, this is so unprofessional. Seryosong sabi pa nga ni Ava sa kanyang mapang-akit na boses. Wala akong pakialam. Hinihingal na sabi ni George at muli siyang hinalikan. Damn, I miss this. Masyado ka kasing naging busy eh. Ang tagal kong naghintay. Natatawang tinulak nga ni Ava si George. Hoy, tumigil ka nga dyan, may mga ibang aplikante pang naghihintay. Mabuti pa tapusin mo na yon at mamaya magtutuos tayo sa bahay. Sabay ngumisi nga ito. Umigtingang pa nga ni George at may tinawagan sa intercom. I hired her. Pauwiin mo na ng iba. Thank you. Natawa na nga lamang ulit si Ava. Halatang nagmamadali si George. Hinayaan na nga lamang niya na parang lasing na nagpatuloy nga sa halik si George. Maging siya yata ay nalalasing na rin. Natagpuan na nga lamang ni Ava ang sariling nakahiga sa sofa habang yakap si George. Ang ingay ko kanina. Hindi ba ako narinig? Nakakahiya. Sumubsob nga si Ava sa dibdib ni George. Tumawa naman si George. Don't worry, my office is soundproof. Para lang sa pandinig ko ang mga ungal mo. Sinamaan nga ni Ava ng tingin ng asawa. Bakit soundproof? Magdadala ka siguro ng ibang babae mo rito, no? Kumunot ang no ni George. What? Of course not. Walang ibang babaeng dumaan sa buhay ko, ikaw lang. You are my first in everything and you will be my last. Yumakap na nga lamang si Ava kay George, sabay sabing, mahal kita. Saad naman ni George, naririnig mo ba ang puso ko, Ava? Sa'yo lang tumitibok ng ganyan yan. Pati yung sa baba. Kinurot nga ni Ava si George. Napadaing na nga lamang si George pero kalaunan, tumawa na nga lamang din. Ilang sandali pa naging seryoso na ulit ito. I'm thankful. Naghilom na ang mga sugat mo sa puso. Akala ko hanggang imahinasyon na lang ako eh. Pero bumalik ka talaga. Minahal mo ulit ako. Marry me again, Ava. Please, honey, mahal na mahal kita. Lumakas nga ang tibok ng puso ni Ava. Kailangan pa ba talaga yun? Mag-asawa naman tayo ah. Hindi mo nga pinirmahan yung annulment papers eh.
Inaplos ni George ang mga daliri niya. But I want to renew our vows. I want to promise you things again. Sa pagkakataong to, hindi na kita bibiguin pa. Tumango si Ava at buong pusong tinanggap muli sa buhay niya si George. Hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon si George at pinakasalan na nga niya muli kaagad si Ava. Tumira sila sa dream house nila at biniyayaan pa nga muli ng anak. Aba naman si George sa trabaho, masaya pa rin si Ava dahil nagagawa pa rin ng asawa na bigyan nga sila ng oras. Maraming naging pagkakamali sa nakaraan pero para kay Ava, bahagi lamang yan ng mga pagbabago, pagpapatawad at pagtanggap. Mas mahalaga ang ngayon at ang hinaharap. Hindi mahirap paghilumi ng sugat ng nakaraan sa mga taong kayang magbigay ng kapatawaran, sa mga taong humihingi ng kapatawaran ng may sinseridad. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahala ni na Ava at George. Maraming salamat.